Ang pelikula tungkol sa pagitan ng bagyo ng Niebe ay nagsasalaysay ng pagtatagpo ni Lin Yang at Yin Guo sa isang bihirang gabi ng bagyo ng Niebe na nangyayari lamang minsan sa loob ng 10 taon. Lahat ng sasakyan dito ay huminto sa pagpapatakbo. Noong oras na iyon, nakatayo si Yin Guo sa tabi ng bintana at tumatawag kay Zheng Yi para humingi ng tulong nang hindi sinasadyang dumaan si Lin Yang at huminto. Hindi alam kung gaano katagal tumawag si Yin Guo habang nakatayo si Yang at tinitingnan siya mula sa labas ng bintana. Nang bumalik si Yin Guo at sandaling umidlip, ginising siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Meng Xiaoshan dahil nakatayo si Yang sa tabi niya, nakatingin sa kanya at nag-alok ng isang baso ng prutas. Pagkatapos, nagpahayag siya ng intensyon na dahil mahirap sumakay ng sasakyan dito, kung makakahanap siya ng hotel, ihahatid niya ang magkapatid doon. Hindi niya gustong abalahin ang lalaki kaya tumanggi si Yin Guo, ngunit sinabi ni Yang na iisa lang ang daan nila. Sa oras na ito, si Zheng Yi, kaibigan ni Yin Guo, ay nakahanap na ng hotel para sa magkapatid, ngunit medyo malayo ito. Inagaw ni Xiaoshan ang telepono ng kanyang ate at ipinakita sa kanya ang lokasyon. Dahil takot na isipin ni Yin Guo na masamang tao siya, inilabas ni Yang ang kanyang at student card para tingnan niya. Sa oras na ito, dumating ang kaibigan niyang si Wu Yi at ang kapatid niya at sinabing dumating na ang sasakyan, kaya maginoong nagbayad si Yang para sa kanilang dalawa. Pagkasakay sa sasakyan, nalaman niyang hindi pala talaga sila magkasabay sa daan, ngunit umikot pa rin siya para ihatid siya, kaya labis siyang nagpasalamat. Tumakbo si Xiaoshan para kunin ang WeChat niya at sinabing imbitahan niya itong kumain kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pagbalik ni Yang, nalaman niyang nakalimutan niyang dalhin ang kanyang susi at dahil hindi sumasagot si Wu Yi, pumunta na lang siya sa paborito niyang tindahan ng noodles para matulog pansamantala. Samantala, ang magkapatid na Yin Guo at Xiaoshan ay labis na nagpapasalamat sa kanya dahil sa wakas ay nakahiga na sila sa mainit at komportableng kumot. Kinabukasan, naisip ni Xiaoshan na mas mabuti kung personal na magpapasalamat ang kanyang ate, na sakto namang kailangan niya ng mas maraming kaibigan. Pagkatapos ipadala ang WeChat GC ni Yang, mabilis niyang inagaw ang telepono ng kanyang ate, nag-add bilang kaibigan at nagpadala ng smiley face. Nagsimula silang mag-usap ngunit si Yang ay nasa istasyon na ng tren upang bumalik sa eskwelahan kaya hindi siya nakapag-imbita ng pagkain. Gusto siyang sundan ni Xiaoshan doon at magtour na rin, ngunit hindi pumayag si Yin Guo dahil sino raw ang hahabol sa isang tao para lang mag-imbita ng kain. Gayunpaman, lihim na nag-book si Xiaoshan ng 2 tiket doon at nagmakaawa sa kanyang ate na samahan siya. Sa biyahe, ibinalik niya kay Yang ang pamasahe at ang bayad sa alak noong gabing iyon, ngunit hindi niya tinanggap. Sa oras na ito, hinabol ni Guri si Yang, tinutokso siyang uwi na sana ang taong makikipagkita sa kanya, ngunit umalis pa rin siya. Ang nag-imbita sa kanya ngayong gabi ay ang anak na babae ng guro ni Yang, na nagsabing nagpadala ang tiyahin niya ng maraming regalo, lahat ng mga bagay na gusto niya noong bata pa siya. Sa huli, lumambot ang kanyang puso at pumayag siyang bumalik. Nang mag-text si Xiaoshan kay Yang na dumating na sila malapit sa eskwelahan nito at inanyayahan siyang kumain, doon lang niya nalaman na nakabalik na pala ito. Dahil nakonsensya, tumawag si Yang ng tao para salubungin at asikasuhin ang magkapatid para sa kanya. Sa pagkakataong ito, naroon si Yin Guo para mag-ensayo, kaya madalas siyang napapabayaan ni Xiaoshan. Nagdesisyon siyang bigyan ng oras ang kapatid niya sa hapong iyon dahil may usapan na sila ni Suwei sa gabi. Ang pinili ni Xiaoshan ay isang coffee shop sa tabi ng bar noong gabi ng bagyo ng Niebe at nang makarating sila, doon lang niya nalaman na nagpa-reserve na pala si Yang ng upuan para sa kanilang dalawa. Sa loob, matagal nang naghihintay si Yang sa kanila at nang malaman niyang gusto niyang bumili ng kape para sa kaibigan niya, nag-alok siyang ihatid siya roon. Pagkatapos tulungan siyang pumili ng tamang kape, umalis siya agad dahil sa isang mahalagang bagay. Nang gabing iyon, nakipagkita si Yin Guo kay Suwei kasama ang kaibigan nitong taga-kanluran at pumunta silang tatlo sa billiards hall ng mga dating profesional na manlalaro. Dito, nagkita ulit sila ng hindi sinasadya na nang maglaon, nang maalala niya, ay naramdaman niyang ito talaga ang simula ng pagkakakilala niya kay Lin Yang. Dito siya ang tunay na siya isang malamig, may pambihirang talento na lalaking Tsino. Sa palaging saloobin na walang pakialam sa pagkapanalo o pagkatalo para talunin ang kalaban, hinamon ni Yang ang pinakamahusay na manlalaro sa billiards hall na ito ngayon. Hindi pa siya natatalo ng kahit sino at wala siyang kalaban, ngunit pagkatapos ng ilang basic shots ni Yang, talagang humanga siya sa talento nito. Kahit nanalo, nagpakumbaba pa rin si Yang at sinabing amateur lang siya. Nang makita nilang tila magkakilala ang dalawa, umalis ang mga kaibigan nila para magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Sa sandaling ito, tumakbo si Suwei at sinabing may kailangan siyang gawin at umalis muna, nagbigay ng pagkakataon sa kanilang dalawa. Kinuha ni Yang ang pagkakataon na mag-alok na ihatid siya, basta't hindi raw siya nainis. Nang malaman niyang ilang beses na siyang sumakay sa maling subway dahil hindi siya marunong mag-Ingles, inihatid na niya ito. Dahil sa maikli niyang binti, tumatakbo lang si Yin Guo para makasabay kay Yang, na nang mapansin niya ay bumagal siya sa paglalakad. Dahil sa hindi komportableng kapaligiran, nauna si Yin Guo na magsalita at nalaman niyang ngayon ang unang beses na pumunta siya sa billiards hall na iyon para bawiin ang danga ng isang kaibigan. Dahil noong nakaraang beses ay gusto niyang mag-imbita ng isang tao na kumain, ngunit wala siyang pera at oras, ang laban na ito ay para magbayad. Naisip ni Yin Guo na gusto talaga niyang mag-imbita ng iba na kumain, nang hindi niya alam na iyon ay dahil sa kanya. Nakalapit na sila sa subway at muling nanahimik ang paligid. Gusto ni Yin Guo na formal na makilala siya, kaya ipinakilala niya ang sarili niya at ang dahilan kung bakit siya at ang kanyang pinsan ay pumunta doon para mag-enroll.
Siya naman, nag-travel na rin dito dati at ngayon ay dumating para magparehistro sa 9-ball open. Si Yang, sa kabilang banda, ay naibigay na ang lahat ng kanyang sa kanya para tingnan. Mula sa petsa ng kapanganakan hanggang sa tirahan, pamilya, at paaralan, lahat ay naibunyag na kaya wala siyang masabi ngayon. Pakiramdam niya ay awkward siya na parang nagde-date, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng text kay Xiao Shan para bumili ng makakain. Biglang nawala ng signal ang kanyang telepono at hindi sinasadyang nabasa ni Yang ang kanyang text, kaya inanyayahan niya itong kumain. Sa buong daan, hindi niya maintindihan kung bakit minsan ay lumiko siya sa kaliwa at minsan naman sa kanan. Inakala pa niya na may siya at pagkatapos lang niya nalaman na dahil pala sa ginagawang kalsada doon, kaya ganoon siya maglakad dahil takot siyang mahulog siya. Pagdating doon, nagreklamo si Wu Yi na naligo na siya para matulog pero kinalagkad pa rin siya ni Yang doon para lang magkaroon ng dahilan para imbitahan si Ingo ng isang mangkok ng noodles. Nang malaman niyang nandyan siya para sa 9-ball open, nagulat si Wu Yi dahil ganoon din siya. Pagkatapos, ipinakilala niya sa kanya ang inuupahan niyang bahay na may 2 tenant na umalis at bakante pa at maaari silang lumipat ng kanyang kapatid doon. Nagpalitan sila ng WeChat para madali silang mag-usap. Umuna si Wu Yi na bumalik sa inuupahan at inihatid naman ni Yang si Ingo. Nang makita niya ang 2 taga-kanluran na naghahalikan sa harap ng pinto, nag-awkward siya at iniba ang usapan, sinabing ang hotdog sa katabing tindahan ay sobrang pangit. Inantay niyang matapos ang 2 bago tumakbo si Yang para tulungan siyang buksan ang pinto. Ngunit hindi sinasadyang natamaan niya ang taingan niya na nag-alala sa kanya. Pagkatapos ihatid siya, pumunta siya sa hotdog stand at bumili ng murang tinapay na sinabi niya. Samantala, hindi sinasadyang nabasa ni Ingo ang post ni Wu Yi. Sinabi niya na may laman na ang puso ni Lin Yang at bigla siyang naguluhan at hindi alam kung bakit. Pagbalik ni Wu Yi, buong pagmamalaking sinabi niya na sinadya niya itong i-post. Laking gulat niya nang makita niyang napakabait niya at inilibre niya ng noodles ang babae habang siya ay kumakain ng murang hotdog. Pero si Yang, dahil narinig niyang sinabi niyang sobrang pangit nito, ay gusto lang subukan. Iniisip pa rin ni Wu Yi kung bakit gusto niyang kumain ng noodles nang bigla niyang napagtanto na kaarawan pala niya ngayon. Ngunit simula pa noong bata siya, hindi na siya mahilig magpakita ng kung anuman at gusto lang niyang kumain ng noodles tuwing kaarawan niya. Sa kabilang banda, binanggit ni Xiao Shan ang status na pinopost at binura ni Wu Yi na nagsasabing mailaman na ang puso ni Yang. Pagkatapos, tumingin siya kay Ingo, gusto niyang samantalahin niya ang pagkakataong makipagkaibigan kay Yang dahil mabait siyang tao. Nakatanggap si Wu Yi ng sagot mula kay Ingo na gusto nilang magrenta ng bahay doon. Ngunit nag-aalangan ang may-ari ng bahay. Dahil sa ngayon, mga estudyante ang pinaparentahan nila at hindi pasok sa requirement ang magkapatid. Nang makita ito, tumakbo si Yang sa labas at direktang tumawag sa may-ari ng bahay para makipagnegosasyon. Kinabukasan, paggising niya, dumating na si Jiang Yang kasama ang kanyang mga dating estudyante. Ngunit nanatili pa rin ang malamig na saloobin ni Yang dahil umalis na siya sa club. Sa kabilang banda, naghihintay si Ingo ng mensahe mula sa kanya, ngunit wala siyang kahit isang status update. Samantala, si Yang ay nakaupo rin, nag-iisip kung ano ang sasabihin sa kanya nang lumapit si Jiang Yang at hinamon siya ng isang laro ng billiards. Sa boarding house, nakikipagkwentuhan si Uri sa ilang estudyante tungkol sa mga pangyayari noong nakaraan. Noong panahong iyon, parehong tinanggap sina Yang at Jiang Yang ng guro sa loob ng 1 taon, 1 linggo lang ang pagitan, ngunit 6 na taon ang agwat ng edad nila. 6 lang ang estudyante ni Teacher Xia, kung saan ang 2 sa kanila ang huli. Kahit wala na siyang parehong magulang, nanalo si Yang ng pambansang kampyonato sa edad na 13. Binanggit ni Jiang Yang ang status ni Wu Yi kaya natigilan si Yang ng ilang segundo. Sinabi niyang isang bagong kakilala lang iyon, kaya hindi sigurado kung gusto siya ng babae. Umalis si Yang, tiningnan ang kwartong lilipatan ni Ingo, at dinala ang lahat ng mahahalagang bagay mula kay Wu Yi doon para sa kanya. Kahit hindi siya pumayag, hinayaan na lang ni Wu Yi si Yang na gawin ang gusto niya. Naisip niyang mas mabuting wala na lang girlfriend ang lalaking iyon, kung hindi ay baka ibigay pa niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa babae. Biglang tinanong ni Yang kung anong klaseng tao siya noon. Naramdaman ni Wu Yi na kung siya ay isang babae, tiyak na mahuhulog siya sa lalaki dahil maraming babae ang lihim na nagkagusto kay Yang, kaya mangmang lang ang hindi nakakaalam. Nagbago ang tagpo, lumipat na ang magkapatid sa bagong inuupahan nilang bahay. Nagtataka si Xiao Shan kung bakit kumpleto ang lahat sa kwarto ni Ingo samantalang wala namang laman ang kanya. Pagkatapos mag-ayos, dinala ni Wu Yi si Ingo sa kalapit na billiards hall. Nang malaman nilang kaibigan siya ni Yang, naging bukas at palakaibigan ang lahat, kaya naramdaman niyang parang nasa lahat ng lugar si Yang. Sinabi ni Wu Yi na si Yang ay isang taong handang gawin ang anumang trabaho, basta hindi labag sa batas. Ngunit gaano man kahirap, hindi niya kailanman iniiwan ang billiards. Nang tumayo siya roon, naramdaman niyang nagsisimula na siyang pumasok sa mundo niya. Habang nag-ensayo siya, dumating si Yang. Nag-alok si Ingo na maglaro sila ng ilang laro. Nang makita niyang pinipigilan niya ang sarili, natawa siya at sinabing maglaro siya ng buong husay dahil hindi naman siya isang taong hindi kayang matalo. Pagbalik nila, nag-away ulit sila sa pagbabayad, kaya nilibre na lang sila ng may-ari dahil isa siyang billiards teacher ng anak niya. Pagbalik ng dalawa, wala sina Wu Yi at Xiao Shan dahil nanonood sila ng opera, kaya sila na lang ang nagluto. Nang makita niyang nakatingin lang siya sa kanya, naramdaman ni Ingo na awkward at iniba ang usapan.
Pagkatapos uminom ng ilang baso ng alak, medyo nalasing si Ingo. Naalala ang status na pinopost ni Wu Yi noong isang araw. Tinanong niya kung may gusto ba siyang ligawan. Pagkatapos, inaliw niya ito at sinabing huwag malungkot dahil sa kanyang ugali. Kung may gusto siya, siguradong sasagutin siya. Sa sandaling ito, may tumawag sa telepono niya, ang kanyang lola at ang kanyang pinsan na si Meng Xiaodong. Nang gusto ng lola niya na makipag-usap sa kasama niya sa bahay para magpasalamat, paglingon niya, wala na si Yang. Samantala, si Meng Xiaodong, nang malaman niyang nakatira siya, kasama si Lin Yang na kanyang kaaway noong bata pa siya, ay natigilan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ingo kaya binuksan niya ang pinto at nakita niyang gising pa si Yang at nagtatrabaho. Sinabi niya rito na bukas, ihahatid nila ni Wu Yi si Xiaoshan sa isang lugar at nag-aalala siyang baka maiwan siyang mag-isa sa bahay. Natawa si Ingo dahil hindi naman siya bata at bukod pa rito, mag-ensayo rin siya bukas ng hapon. Gumala sina Wu Yi at Xiaoshan sa labas at gabi na nang bumalik sila na tila pagod na pagod. Pagkapasok pa lang sa kwarto, nakita niya ang mukha ni Yang na halatang hindi makatulog at inakala niyang nabigo ang panliligaw niya. Pero nang malaman niyang pinsan pala ni Meng Xiaodong si Ingo, bigla siyang napabangon at napamura na sa pagkakataong ito ay tapos na siya. Kinaumagahan, paggising pa lang ni Ingo, nakaupo na ang tatlo at naghihintay, gustong dalhin siya sa isang lugar. Nang makita niyang inaalagaan nila ang isa't-isa, ayaw ni Wu Yi na maging panggulo, kaya hinila niya si Xiaoshan palabas kasama niya. Inanyayahan siya ni Yang na kumain ng ice cream, ngunit nang dumating sila, sarado na ang tindahan. Dahil dito, dinala niya siya sa ibang tindahan, at kahit oras na ng pagsasara, nang makita ng may-ari si Yang, agad siyang naghanda at siya mismo ang nagluto. Masayang sinabi ng may-ari sa kanya na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagdala si Yang ng babae doon. Bumalik si Yang at humingi sa may-ari ng matagal ng vintage wine. Bagamat pinigilan siya ng may-ari dahil konti na lang iyon at hindi naman sigurado kung magugustuhan niya, nagpumilit pa rin si Yang na kunin iyon. Dumating si Wu Yi at nang malaman niyang nag-order si Yang ng red earth wine, napabuntong hininga siya na kung aabot sa ganito at wala pa ring intensyon sa babae, magpapalit na siya ng apelyido at susunod sa apelyido niya. Paglabas pa lang ng pinto, narinig niyang sinabi ni Yang na nagpabook siya ng sasakyan para ihatid siya, kaya naiyak siya at sinabing napakaganda ng red earth na yon. Dinala ni Yang si Ingo sa billiards training place niya bago umalis. Nagtataka ang mga tao doon nang makita nilang nagdala siya ng babae. Sa loob, tumawag ang guro niya para magtanong tungkol sa progress ng pag-ensayo ni Ingo. Nagtanong siya tungkol kina Wu Yi at Yang, at ngayon lang niya nalaman na sumali pala si Yang sa mga tournament maraming taon na ang nakalipas. Anumang tournament ang sinalihan niya, palaging kampiyon ang naabot niyang tagumpay. Si Lin Yang ang huling estudyante ni Teacher Xia at isa ring henyo, ngunit napakatigas ng ulo. Noong taon na iyon, kinainisan niya si Teacher Xia at pagkatapos ay pinalaya siya ng guro. Mula noon, walang naglakas loob na banggitin ang pangalan niya sa harap ng guro. Nagbago ang tagpo pagkatapos mag-ensayo at pag-uwi. Pagbukas pa lang ni Ingo ng pinto ay nakita niya ang grupo ng mga estranghero sa loob. Nang makilala niya si Jiang Yang, na mortal na kaaway ng kanyang pinsan na si Meng Xiaodong, tumakbo siya para batiin ito at nagtago sa kanyang kwarto. Lahat ng hinala ay napunta kay Wu Yi, kaya dali-dali siyang nagpaliwanag na hindi siya kundi si Yang ang may kagagawan. Pabiro namang sinabi ni Jiang Yang na marunong talagang pumili itong kapatid niya. Sa dinami-dami, ang kapatid pa talaga ng kanyang kaaway ang pinili. Nang bumaba siya, nagtanong si Yang tungkol sa kapatid niya, at sa pagkakataong ito, dumating ang isang tiyuhin para maglaba at umupo roon, naging panggulo sa pagitan nilang dalawa. Sa telepono lang sila nakakapag-usap. Ngunit sa husay niyang makipag-usap, mabilis na natapos ang kwento, at kailangan pang paulit-ulit na mag-imbento si Ingo ng paksang pag-usapan para hindi sila mabore. Bigla siyang tinanong ni Yang kung may kasintahan na siya at kung napapansin niyang nililigawan niya ito, na nagpatigil kay Ingo at inakalang nagkamali siya ng nakita. Nang makita siyang ganoon, ginamit ni Yang ang dahilan na mahina ang signal dito, kaya kailangan niyang lumabas para makahinga, at ang tiyuhin, nang marinig siyang magsalita, ay nalaman na pareho silang bansa. Nagsimula siyang magsalita at sinabing ang katahimikan ay dahil nagtatampo sila at nag-aaway. Pinayuhan niya itong magparaya sila sa isa't-isa, lalo na kapag nasa ibang bansa sila, na mas nagpa-frustrate kay Ingo. Sa labas, dinala ni An ang jacket para kay Yang. Nag-alala si An kung malalaman ni Meng Xiaodong na magkasama sila, baka harangin sila nito. Sinabi ni Yang na hindi pa sila magkasintahan, ngunit batay sa tingin ni Ingo, sinigurado ni An na mayroon silang nararamdaman. Paglabas ni Ingo mula sa labahan ay umalis ang grupo, tinawag pa siyang hipag na ikinahiya niya. Pagbalik niya sa kwarto ay silang dalawa na lang, kaya lalong tumindi ang awkwardness. Dali-dali niyang sinabi ang tungkol sa imbitasyon niya noong nakaraang araw para kumain, pagkatapos ay tumakbo pabalik sa kwarto. Sa labas, lumapit si Lin Yang, gustong malaman ang oras at lugar kung saan sila magkikita bukas. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Ingo ang pinto at tumakbo. Sinabing may lakad siya, kasama ang kaibigan, pero ang totoo ay tumawag siya kay Zheng Yi para humingi ng tulong tungkol sa may nagtapat sa kanya.
niya. Samantala, hindi mapakali si Lin Yang kaya sinundan niya ito ng palihim. Pagbalik sa silid at nakita si Lin Yang na nakaupo pa rin sa labas, alanganing inabot ni Yingo ang binili niyang candy kaya buong gabing hindi ito nakatulog habang nakatingin sa tasa ng candy. Sa kabilang banda, hindi rin mapigilan ang isip ni Yingo sa text message na ipinadala ni Lin Yang, hindi rin makatulog. Dahil kahapon ay nag-usap silang kumain ng alas 10, nagising si Lin Yang ng alas 5 ng umaga para maghanda dahil sa takot na baka makatulog siya, kaya inakala ni Uri na may interview siya. Samantala, naghintay si Yingo sa labas ng banyo ng isang oras bago nalaman na si Lin Yang pala ang nasa loob. Sa pagkakita kay Lin Yang na nag-aahit, nag-alala si Yingo na baka masugatan ito kung nagmadali. Maingat na lumabas si Yingo, tinawag siya ni Lin Yang para mag-almusal. Hindi nagtagal, kumain sila ng lobster pasta sa labas tulad ng napagkasunduan. Binanggit ni Yingo na may guro siyang nakakakilala kay Lin Yang at gusto niyang malaman kung bakit ito nagretiro. Naglihim si Lin Yang na bigla siyang nagpa siya mag-aral at tingin ni Yingo ay ayos lang iyon. Paglabas, may isa pang pares na nagpatulong sa kanya na kunan sila ng litrato at pagkatapos ay nag-alok na kunan sila ni Yingo. May lakad si Lin Yang at aalis na sana, ngunit nag-alala pa rin na baka magkamali si Yingo ng sasakyan kaya tumakbo siya pabalik para sumama sa kanya. Sinabi ni Yingo na may karatula ang bus kaya kaya niyang tingnan, kaya umalis si Lin Yang nang may kapayapaan ng isip. Lumipat ang eksena, nakita ni Yingo ang may-ari ng bahay. Sinabing aalis na siya dahil malapit na ang araw ng paligsahan. Pagkatapos nito, hindi na siya bumalik dito dahil uwi na siya pagkatapos ng paligsahan. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang kanyang pinsan na si Meng Xiaodong na dumating. Ngunit hindi siya ang hinahanap nito kundi si Lin Yang. Sa pagtingin sa ugali ng pinsan, nag-alala silang dalawa na baka magkaroon ng gulo mamaya. Senyas ni Yingo sa kanyang nakababatang pinsan na kung sakaling mag-away, kailangan niyang pumagit na muna sa pinsan nila. Ngunit pagbalik ni Lin Yang, nagdahilan ang nakababatang pinsan at tumakbo sa silid kaya hindi alam ni Yingo ang gagawin. Pagkatapos nilang mag-usap at sumilip sila, pinagsabihan agad sila ni Meng Xiaodong na magsara. Habang naghihintay na matapos ang usapan, tila nag-aalab ang loob ni Yingo at Xiao Shan. Sa huli, nagkasundo si Meng Xiaodong na magsolo sila ng isang laro upang makita kung may kakayahan si Lin Yang na habulin ang kanyang nakababatang pinsan sa gitna ng maraming tao. Bago umalis, hindi niya nakalimutan na sabihan si Lin Yang na magpalit ng kamiseta bago dumating. Natulala si Yingo nang makita si Lin Yang na lumabas na parang isang si. Lumipat ang eksena sa SA Club. Nakita nila si Meng Xiaodong, isang world snooker champion, kaya nagsidatingan sila para manood. Pagkatapos ng laban, gusto ni Xiaodong na sumama si Yingo pabalik sa hotel. Nagdahilan si Yingo na gabi na para sa ibang araw na lang at inihatid ang kanyang pinsan sa labas. Biglang nagbago ang ugali ni Meng Xiaodong. Tinanong siya kung gusto niyang umabot sa kasal ang relasyon nila ni Lin Yang. Sinabi pa na si Lin Yang, bukod sa hindi magandang kalagayan ng pamilya at maagang pagkamatay ng mga magulang, ay walang problema sa kanyang pagkatao. Ngunit pagtalikod niya, nagpadala siya ng mensahe na akala niya ay hahanap si Yingo ng isang taong seryoso. Ngunit nagulat siyang isang gwapong bata ang pinili nito, kaya napatawa si Yingo. Sa likuran, nakatayo na si Lin Yang, naghihintay sa kanya. Dahil sa kanyang kagandahan, nagawa niyang ilapit si Yingo sa sarili gamit lamang ang isang lighter. Ang pagpasok ng mga tao sa labas ay lalo pang naglapit sa kanilang dalawa. Nahihiyang sinabi ni Yingo na gusto niyang kumain ng hotdog at sinamantala rin ni Lin Yang ang pagkakataong hawakan ang kamay niya bilang pagmamay-ari. Nagpunta sila sa isang kainan at hindi sinasadyang umorder si Lin Yang ng pagkaing ayaw ni Yingo kaya napapikit ito habang lumulunok. Tila napansin iyon ni Lin Yang kaya nagdahilan siyang hindi raw bagay sa panlasa niya ang pagkain doon at pag-uwi ay ipagluluto siya ng masarap. Pagdating nila, may nakahanda ng pagkain sina Uli at Xiao Shan. Nagkunwari lang sila na hindi sinasadya pero ang totoo ay inutusan ito ni Lin Yang sa matalik niyang kaibigan. Nang umupo sila sa mesa, biglang tumawag ang coach ni Yingo at sinamantala ni Uli ang pagkakataong tanungin si Xiao Shan kung may nanliligaw kay Yingo. Walang kamalay-malay namang sinabi ni Xiao Shan na may isang kuya siyang reserved na kababata childhood sweetheart nito. Inakala ni Lin Yang na si Li Qingyan ay sinanay ni Meng Xiaodong kaya hindi raw ito mananalo sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Uli na ang pagpili ni Yingo ng nobyo ay hindi nakabatay sa kasanayan sa bilyar. Lumipat ang eksena, hindi na naman nakatulog si Yingo at nag-text kay Lin Yang. Nang malaman niyang nasa labas si Lin Yang, lalabas na sana siya, ngunit pagbukas niya ng pinto ay pumasok naman si Lin Yang. Dito na niya ipinakita ang sugat sa paa niya nang itulak siya kanina ng grupo. Habang tinutulungan siyang bendahehan ni Yingo, nagkwento si Lin Yang tungkol sa buhay niya. Maaga raw namatay ang kanyang mga magulang at mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki, 6 na taon ang tanda, nakasal na. Nang mamatay ang kanilang mga magulang, ipinadala niya ang kanyang kapatid sa isang pamilyang walang anak na itinuring siyang parang sarili nilang anak. Nang ikasal ito, nagpadala si Lin Yang ng pera, ngunit hindi tinanggap ng kapatid at ibinalik pa. Kaya, kaunti lang ang pera niya, ngunit wala siyang mabigat na dalahin. Biglang naramdaman ni Yingo na parang
parang nagde-date sila para sa isang blind date. Akmang babalik na si Lin Yang, ngunit nang makita niyang hawak pa rin ni Yingo ang 2 butil ng kape na ibinigay niya noon, naintindihan niya ang damdamin nito para sa kanya. Sa gitna ng dilim at kawalan ng tao, lumapit siya, may balak na gumawa ng masama, ngunit sa huli, nanaig ang kanyang isip at sinabihan siyang bumalik na sa silid. Nakatanggap muli si Yingo ng matatamis na mensahe mula kay Lin Yang kaya lalo siyang hindi nakatulog. Pagkagising niya kinabukasan, naghihintay na si Lin Yang sa sala. Ikinuwento ni Uri si Linlin, ang taong laging humahabol sa kuya ni Ingo na si Meng Xiaodong. Noong siya ay 16 na taong gulang, dahil sa kuya ni Ingo, nagkaroon siya ng kaaway at nasaktan siya ng mga basag ulo. Lubos na nagulat si Ingo dahil hindi niya alam na magkasintahan pala ang dalawa. Sa sandaling iyon, kahit nakaupo doon ang nakababatang pinsan na si Xiaoshan, lumapit pa rin sila at nag-alala sa isa't isa. Gusto na ring umalis na nakababatang pinsan para iwasan sila. Ngunit sa pagkakataong ito, dumating ang isang grupo ng mga tao. Nagmadali si Ingo pumasok sa silid, habang si Lin Yang ay iniwan ang mga pagkain para sila na lang ang mag-serve sa sarili nila, kaya inakala ng lahat na inaantok pa rin ito. Maya-maya, tumakbo siya sa pinto ng silid para tulungan si Ingo maglipat ng gamit kaya hindi nakapagsalita ang lahat at naghanda na sa pag-ipon para sa kasal. Pagkatapos niyang ihatid si Ingo sa lugar, aalis na sana si Lin Yang ngunit tinawag siya ng mga tao roon. Ayon sa patakaran, kapag pumasok sa Beijing Billiards Club, kailangan nilang maglaro ng isang frame. Ayaw niyang magpakita ng galing ngunit dahil pinilit, naglaro si Lin Yang ng isang frame para mamangha sila. Nakita ni Coach Chen na bagay sila, kaya sinabihan niya si Ingo na ihatid na. Hinila ni Lin Yang si Ingo sa isang sulok, sa pagkakataong ito ay walang makakaistorbo at hinalikan siya sa labi. Pagbalik ni Ingo, nag-text siya at tinanong kung may nobya na ba si Lin Yang o kung mayroon ba siyang kampi sa lugar na iyon. Nagmamadali si Lin Yang na umakyat mula sa subway para magkaroon ng signal at mag-text na seryoso siya. Masayang sinabi ni Ingo na tiyak na maghintay siya dahil pupuntahan niya ito para maghatid at hindi niya pinansin si Likinyat na tinawag siya at nagmamadaling umalis. Sa huli, nagkita muli ang dalawang magkasintahan. Nagpakatotoo si Lin Yang na hindi siya magaling makipag-usap. Natatakot siyang baka may masabi siyang hindi maganda kaya nagtipid siya sa salita. Napaisip si Ingo na siya ang unang nanligaw kaya hindi naman siguro ganoon kalala. Ang dahilan kung bakit niya tinanong kung may nobya na si Lin Yang sa lugar na iyon ay dahil masyadong mabilis ang pag-usad ng kanilang relasyon, kaya medyo hindi siya mapakali. Sumumpa si Lin Yang na bukod sa pagtulog at pag-iisip sa kanya, wala na siyang oras sa ibang bagay, at pagdating sa pupuntahan niya ay maingat siyang tumawag ng taxi para ihatid si Ingo pabalik. Tinanggihan ni Ingo ang lakad kasama ang mga kaibigan para magtungo sa Hesburger at makipagkita kay Lin Yang. Nang makita ni Lin Yang na nakarating na si Ingo sa lugar, sinabi niyang manatili lang ito at pupuntahan niya. Pagkatapos maghintay, dumating na si Lin Yang. Dahil sa hindi magandang kalusugan ni Lin Yang, natakot at nag-alala si Ingo para sa kanya. Nang makita ang pag-aalala ni Ingo, niyakap siya ni Lin Yang at inaliw na ayos lang siya. Habang naglalakbay, sinabi ni Ingo kay Lin Yang na may natuklasan siyang benepisyo sa long-distance relationship na maaari siyang magkaroon ng maraming nobyo ng sabay-sabay. Pagbalik nila sa silid ni Lin Yang, ang nakitang parang kulungan ng baboy ang silid ay ikinahiya niya. Nang malaman ng mga kasama sa silid ni Lin Yang na si Ingo ang nobya niya, walang tigil nilang kinumusta si Ingo. Kahit magkasama sa isang maliit na silid, nahihiya ang dalawang magkasintahan na mag-usap kaya sa telepono sila nagte-text. Sa sandaling iyon, nakita ni Lin Yang na nanlamig ang kamay niya kaya hindi siya makapag-text kaya nakipag-usap na siya kay Ingo. Ang dahilan kung bakit nanlamig ang kamay niya ay dahil nagmamadali siyang pumunta nang makita niya ang text message ni Ingo. Dahil ayaw niyang maghintay ng matagal si Ingo, nagmadali siyang umalis at nakalimutan ang kanyang jacket. Nang gustong mag-book ni Ingo ng hotel, sinabi ni Lin Yang na matulog na lang siya roon. Sinabi niyang wala siyang gagawing masama, yayakapin lang siya. Nang gabing iyon, nag-text si Ingo kay Zengi na magkasama sila ni Lin Yang sa iisang silid at kama. Labis na nagulat si Zengi sa balitang ito tungkol sa kaibigan niya. Kinaumagahan, nang tumunog ang alarm clock, inakala ni Ingo na iyon ang alarm ni Wen Xiao, kaya siya bumulong. Nakita iyon ni Lin Yang at pinatay niya ang alarm, ngunit gising na si Ingo. Pagkatapos, siya mismo ang kumuha ng sipilyo at naghanda ng tubig para kay Ingo para makapagsipilyo siya. Pagkatapos noon, sumakay silang dalawa sa sasakyan papunta sa SE Club para mag-practice. Nang makita ni Ingo na lahat ng tao roon ay sumusunod kay Lin Yang, doon niya lang nalaman na siya pala ang may-ari ng club na iyon. Sinabi niya na nang pirmahan niya ang kontrata sa pag-upa ng lugar, nagkaroon ng snowstorm kaya wala siyang nagawa. Sa panahong iyon ng kahirapan, nakilala niya si Ingo. Nagtaka si Ingo kung bakit niya binili ang EA Club. Sinabi niya na nasanay na siya sa buhay doon. Sa bawat araw, masarap na sa pakiramdam niya ang marinig lang ang tunog ng cue na tumatama sa bola. Nang makita niyang hindi naubos ni Ingo ang cereal, kinain niya ito kaya medyo na-awkward si Ingo. Habang nag-uusap silang dalawa, dumating ang mga kaibigan niyang bilyarista at binati ang magiging hipag nila. Nang malaman nilang isa rin siyang professional billiards player,
Nakita nilang bagay na bagay siya kay Lin Yang. Hinawakan ni Lin Yang ang kamay niya papunta sa isang pribadong practice room para turuan siya tungkol sa mga kasanayan sa pagharap sa mga lokal na manlalaro. Sinabi ni Ingo na medyo kinakabahan siya sa veteranong manlalaro na si Liu Xiran. Pinayapa siya ni Lin Yang at nangakong pagkatapos mag-ensayo, dadalhin niya ito para kumain. Naghawak kamay silang dalawa at nagtungo sa isang marangyang restaurant para kumain. Nang makita niyang kinakain pa rin ni Lin Yang ang mga tirang pagkain niya, nahihiya siyang nagtanong. Sinabi ni Lin Yang na magpamilya na sila, kaya napatawa siya. Nagkwento siya na sa bagay na iyon ay kamukha niya ang kanyang kapatid na lalaki na laging nag-iiwan ng tira at hindi naubos ang pagkain. Ikinuwento ni Lin Yang na noong taong iyon, kahit nasa kindergarten pa ang kapatid niya, palihim itong nagdadala ng masustansyang pagkain para sa kanya. Pagkatapos kunin ng ibang tao ang kapatid niya, labis siyang nalungkot at nagalit dahil hindi niya kayang buhayin ang kapatid noong panahong iyon. Nagpalit siya ng paksa at sinabing kailangan niyang pumasok sa klase mamaya, kaya nagbook siya ng hotel room para makatulog ng mahimbing si Ingo. Sa loob ng silid, naalala ni Ingo ang sinabi ni Sun Tzu na kaunti lang ang dumarating para maglaro ng bilyar, kaya ilang buwan na silang nalulugi. Nag-text siya kay Lin Yang at sinabing gusto niyang hatiin ang bayad sa silid dahil ayaw niyang laging gumagastos ito para sa kanya. Tumanggi si Lin Yang ngunit nang makita niyang desidido si Ingo na hatiin ang pera, ipinakita niya ang pera niyang hawak. Ipinakita rin niya ang pera na hawak niya at sinabing kung magkakaproblema si Lin Yang, kailangan niyang humingi ng tulong sa kanya kung hindi ay magtatampo siya. Si Ingo ay mahimbing na natutulog hanggang hapon nang dumating si Lin Yang at sinabing sasamahan niya si Ingo ng 24 paghahati 7 hanggang sa maihatid niya ito sa tren pabalik. Hinila niya ito sa sofa at tinitigan, kaya kinabahan si Ingo. Hinalikan niya ito at binati ang nanay niya dahil ang galing raw mag-anak, kaya napatawa si Ingo. Sinabi niya na dahil sa ganda ni Ingo, siguradong maraming nanliligaw sa kanya noon. Tama. Umiling si Ingo at sinabing maraming magagaling na estudyante ang kuya niya, kaya nagdeklara itong walang pwedeng manligaw sa kanya. Kaya, kakaunti lang ang lalaki na naglalakas loob makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Lin Yang na kailangan niyang magpasalamat sa bayo niyang si Meng Xiaodong at ipinagmalaki rin niya ang sarili na gwapo na, matalino pa. Hiniling niya kay Ingo na ikwento ang nakaraan niya. Nang malaman niyang namatay ang mga magulang niya habang nagtatrabaho, naawa siya at niyakap niya ito ng mahigpit. Nagdahilan siya na nagulat siya sa paggising ni Lin Yang, kaya binuhat siya ni Lin Yang papunta sa kama para makatulog pa siya. Napansin niya na ang kwintas ni Lin Yang ay may hugis kompas, ngunit walang kamay kaya nagtaka siya. Sinabi ni Lin Yang na noong panahong iyon ay wala siyang direksyon at maghihintay siya ng araw na magkaroon siya ng direksyon bago siya magpatawag ng kamay ng kompas sa may-ari ng tindahan. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang telepono ni Lin Yang. Narinig ni Ingo na malapit na sanang matapos ni Lin Yang ang kanyang efifi. Ngunit nagpasya siyang huwag na ituloy, kaya pinilit niya itong mag-isip muli. Nang makita niyang lalapit na sana ito, nahihiya siyang nagsabing inaantok na siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising siya at nakita niya si Lin Yang na ipinapakita ang kanyang six-pack abs, kaya labis siyang na-awkward at dali-daling hinanap ang kanyang telepono. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Lin Yang sa isang night tour at nalaman niya na isa pala itong mahusay na tour guide noon. Pagdating sa susunod na station para salubungin ang mga bisita, bumaba siya at tinawag ang pangalan ng lahat. Nang makita niyang napaka-professional niya at nasiyahan ang magagandang babae, medyo nagselo si Ingo. Nag-text siya na gusto niyang makipag-chat sa admin niya at agad naman siyang nag-ready na buksan ang easy code para ma-scan niya. Kinunan niya ng larawan ang cute na sandali na iyon at tinitigan siya ng may pagmamahal. Nakita niyang taos puso si Lin Yang sa paggabay sa mga turista at lahat ay nasiyahan sa kanyang pagtatrabaho. Pagkatapos tapusin ang kanyang trabaho, dinala siya ni Lin Yang sa isang lugar para magmasid ng tanawin. Inabutan siya ng chocolate at sinabing nag-book na siya ng tiket sa tren para makauwi siya ng mas maaga at makapagpahinga ng komportable. Nang makita niyang malungkot si Ingo, pinatibay niya ito para makapaglaro siya ng maayos sa paparating na paligsahan. Kinabukasan, sumama siya kay Ingo sa tren pauwi. Nang makita niya si Lin Yang na patuloy na tumitingin sa oras para mag-book ng taxi, natawa siya at pinuri ang pagiging gentleman nito. Tinanong niya kung manonood ba si Lin Yang sa paligsahan niya at sinabi ni Lin Yang na susubukan niyang humabol para makapunta at magsaya sa kanya. Ayaw mahiwalay ni Ingo kay Lin Yang. Pagkatapos ng sandali ng pagiging sweet nila, sumakay na rin siya ng tren pauwi. Naglakad si Lin Yang patungo sa istasyon ng tren at masayang sinabi ng driver na sa wakas ay nahanap na rin niya ang kanyang crush. Pagbalik niya sa billiards club, kumain siya ng fast food nang mag-text si Ingo. Dahil sa pagiging boring ni Lin Yang sa online chat na malayo sa pagkatao niya sa totoong buhay, gusto niyang tumawag. Dahil mahina ang wifi sa club, hindi sila makatawag kaya nag-text na lang sila. Sinabi ni Ingo na mayroon na siyang schedule ng paligsahan at umaasa siyang manonood ito habang naglalaro siya. Natulala si Lin Yang, naaalala ang pagdeklara niya noon na magretiro na sa bilyar. Noong panahong iyon, dahil sa kayabangan, matigas siyang tumangging humingi ng tawad sa referee, kaya pinaalis siya ng kanyang guro at pinutol ang kanilang relasyon. Nag-text siya kay Ingo na kung sakaling magkamali siya, bigyan siya ng pagkakataong magbago. Nagbigay siya ng mungkahi kung paano magiging mas matalino para sa hinaharap. Nagpunta si Ingo sa billiards club malapit sa bahay nila para mag-ensayo pa. Nakita niya si Chang Yan doon at tinanong kung ano na ang kasalukuyang buhay ni Lin Yang. Sinabi ni Ingo na maayos naman ito at lumabas siya
siya para uminom at i-text si Lin Yang. Hindi siya pinansin ni Lin Yang at pinayuhan lang siya na mag-ensayo muna bago magpahinga. Nais sana niyang itanong ang tungkol sa relasyon nilang dalawa noon, ngunit nag-aalangan siya, kaya hindi na lang. Tumawag si Lin Yang kay Suwei at sinabing hanapin niya agad si Ingo dahil nag-aalala siyang baka mag-isip ito ng malalim tungkol kay Chang Yan. Agad siyang pumunta sa bar at ipinagmayabang kay Chang Yan na ito ang kasintahan ni Lin Yang. Umiti lang ito ng bahagya, nagmano sa atin niya at umuwi na dala ang mga gamit. Nagsabi si Buwei kay Ingo na kahit gwapo si Lin Yang at marami ang humahanga rito, dapat siyang maging mas kumpiyansa at panindigan ang kanyang posisyon. Agad namang tumawa ng palihim si Ingo at masayang kumain ng manok kasama si Buwei. Habang kumakain, ipinagyayabang niya kay Ingo ang mga nakaraang kwento ni Lin Yang. Pagkatapos maisagawa ang misyon, nagulat si Buwei kay Lin Yang upang maging panatag ito, at sa wakas, dumating na rin ang I-74 at isa-isang ipinamalas ng mga manlalaro ang kanilang husay sa unang araw ng kompetisyon. Hindi inalis ni Lin Yang ang tingin niya matapos ang bawat pagpalo ni Ingo. Nang ikatlong araw, pumalakpak ang lahat sa lounge para batiin siya. Pumunta si Ingo sa isang pribadong sulok para mag-relax habang nakikinig ng musika, ngunit may kaunting kalungkutan sa loob niya dahil hindi makapunta ang minamahal niya upang panoorin siyang makipagkumpetensya. Sa pagkakataong ito, pumasok si Lin Yang sa pagtataka ng lahat. Hindi nila inasahan na may araw na isasantabi niya ang kanyang pride para pumunta rito at panoorin ang tournament. Nagulat ng labis si Ingo at muntik na siyang mapaiyak nang lumapit siya. Niyakap ng dalawa ang isa-gi-isa at nang makita ito ni Cheng Yan, tumayo siya at lumayo. 11 taon na ang lumipas at hindi pa siya nakapunta sa anumang kompetisyon at sabik na sabik siyang naghihintay sa pagtatanghal ni Ingo. Sa pagkakataong ito, nakaharap niya ang bilyaristang si Xenia na dating kampiyon sa torneo at pangatlo sa mundo. Pinalad si Xenia na makuha ang panimulang break at nanalo siya ng 5 sunod-sunod na set, kaya labis na kinabahan si Ingo at ang lahat. Sa ika-6 na set, hindi sinasadyang sumala siya at dito na nagsimulang ipamalas ni Ingo ang kanyang talento. Agad siyang nakahabol at dahil sa pagkakataong ito, sunod-sunod siyang nanalo ng 8 set nang walang anumang pagkakamali. Kahit sa mahirap na posisyon na kailangan ng jump shot, madali pa rin niyang nagawa ito, na labis na ikinagulat ni Xenia. Sa sandali ng huling putok sa huling bola, kinabahan at nag-alala ang lahat, ngunit tiwala siyang tinalo niya ang dating kampiyon. Tumayo ang lahat at pumalakpak upang batiin siya sa pagpasok sa finals at hindi niya nakalimutang magpasalamat sa kanyang coach. Dali-dali siyang tumakbo patungo kay Lin Yang na nakaupo at nagpahayag ng kanyang kaligayahan at pasasalamat sa kanya. Sa pintuan ng silid ng hotel, hinalikan siya nito at tinanong kung bakit siya pumalo sa huling pocket. Kinabahan siyang sinabi na iyon ang kanyang signature shot at agad siyang hinila nito papasok at hinalikan ng paulit-ulit. Napansin niyang malungkot siya dahil malapit na siyang umalis para mag-tour sa ibang lugar. Habang sinusulit niya ang oras para yakapin siya, tumawag si Li Qingyan. Binati niya ito sa pagpasok sa finals at ibinunyag na pagkatapos ng kanyang tournament sa Ireland, uwi siya upang umamin sa kanyang damdamin. Naguguluhan, sumenya si Lin Yang na ibigay sa kanya ang telepono para ipagmayabang dito. Pagkatapos ng tawag, hinila siya ni Lin Yang at hinalikan ng paulit-ulit at alam ng older brother in the rain na ito na 0% ang sansa niyang mapaibig si Ingo. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang nobya na umuwi ng gabi para mag-inuman at makipagkita sa kanyang mga dating kaibigan, kasama na si Jiang Yang. Nag-inuman sila hanggang sa malasing at tinanong niya ang tungkol kay Qingyan. Sinabi ni Meng Xiaodong na gusto man ng mga magulang ni Ingo o si Qingyan, hindi naman ito ang tipo ni Ingo. Pinayuhan ni Xiaodong si Lin Yang na bumalik sa kompetisyon para bawiin ang kanyang posisyon. Pagkatapos magsalita, hinamon niya ang kanyang karibal na magsolo sila ng 2 laro. Kahit nalasing, madali pa ring na-clear ni Lin Yang ang mesa sa 2 sunod-sunod na laro na labis na hinangaan ni Qingyan. Pinayuhan ni Lin Yang si Qingyan na maglaro sa sarili niyang paraan at huwag tularan ang iba. At hiniling niyang tigilan na ang panliligaw kay Ingo dahil ito na ang kanyang magiging asawa. Lumabas siya at habang gumagala-gala, naaalala niya noong matapang siyang sumalungat sa referee dahil alam niyang hindi siya nagkamali. Tumanggi siyang aminin ang kanyang pagkakamali at pinagbawalan siyang makipagkumpetensya, kaya nagpasya siyang magretiro noong taong iyon. Tinawagan niya si Gu Wei at nagtanong kung saan makakabili ng cake para kay Ingo upang ipagdiwang ang kanyang pagkapanalo ngayon. Nakatulog siya sa bahay ngunit hindi pa rin umuwi si Lin Yang. Nag-aalala siyang nag-text kay Gu Wei at sinabi nitong pumunta siya agad sa room 677. Nagmadali siyang pumunta doon at nakita siyang nakahiga. Sinasabing bumili siya ng cake para ibigay sa kanya. Nang marinig niya ang boses ni Ingo, nagising siya at niyakap siya ng mahigpit. Tinanong niya kung may puwang na siya sa puso nito at lumabas siya para magtanong sa kaibigan. Nang malaman ni Ingo ang tungkol sa iba't ibang pangyayari, kasama na ang mahal na cake na hindi pa niya nabili para lamang sa kanya. Ginamit niya ang pagkakataon para tanungin kung bakit hindi na siya sumali sa mga kompetisyon. Sinabi ni Gu Wei na noong taong iyon, nasa tuktok ng kanyang karera si Lin Yang ngunit dahil sa kanyang kayabangan at pagmamataas,
finals, biglang bumaba ang kanyang performance. Isang araw, may kumalat na chismis na tumanggap siya ng pera para magpatalo, kaya nagkaroon sila ng alitan ng referee. Sa gitna ng galit, pinalaya siya ng kanyang guro dahil ayaw niyang aminin ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos marinig ang kwento, tumakbo siya at hinalikan siya sa pisngi bago bumalik sa kanyang silid. Pinaalalahanan siya ng kanyang kasama sa silid na matulog ng maaga upang maging handa para sa laban bukas. Kinabukasan, sa finals, nakaharap ni Ingo si Liu Xiran. Medyo kinakabahan si Ingo habang ang ate naman niya ay gustong-gusto manalo para magkaroon ng dagdag na kita para sa kanyang pamilya. Nagising si Lingyang ng tanghali na. Nakita niya si Ingo na nakahiga sa tabi niya, kaya niyakap niya ito ng mahigpit at naalala niyang finals pala niya ngayon. Nang malaman niyang natalo siya kay Liu Xiran, inalo niya ito at sinabing huwag mag-alala dahil may susunod pang laban. Pagkatapos magsalita, inanyayahan niya itong pumunta sa Helen Island para panoorin ang pagsikat ng araw at sinabing handa na ang kanyang mga gamit para sa kanilang dalawa. Pagdating sa airport, nagmadali siyang nag-text sa kanyang matalik na kaibigan para magyabang. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalakbay para magpahinga, sinamantala niya ang pagkakataon para yakapin, tingnan at kausapin siya. Nakarating silang dalawa sa lugar para panoorin ang pagsikat ng araw at dinala niya ito sa isang lugar na sigurado siyang magugustuhan niya. Sa beach, nagdala siya ng isang sako ng snow para gumawa sila ng snowman, gaya ng ipinangako. Pagdating sa lungsod, naglibot silang dalawa at naglaro ng magkasama na parang dalawang bata. Nang magising si Ingo, dinala siya ni Lingyang para tingnan ang mga bituin. Dito, nag-text siya kay Ingo para ipahayag ang kanyang damdamin. Ayaw nang umuwi ni Ingo dahil gusto niyang manatili sa tabi niya. Ngunit sinabi ni Lingyang na uwi siya dahil ipinanganak siyang upang sundin ang kanyang gusto. Sa sasakyan, gusto ni Ingo na makasama si Lingyang. Nangarap siyang magkaroon sila ng isang maliit na kubo sa isang diamond mine kung saan walang sinuman ang mang-istorbo sa kanilang dalawa. Kinaumagahan, umuwi silang dalawa upang mag-empake at ihatid si Ingo sa airport. Dahil ayaw nilang maghiwalay, gusto ni Lingyang na manatili pa si Ingo ng mas matagal. Gusto ng dalawa na may sabihin, ngunit naguguluhan ang kanilang isip at hindi alam kung ano ang sasabihin. Pinayuhan lang ni Ingo o si Lingyang ng huling mga salita bago sila umalis. Nakita ni Wu Wei ang eksena at sinabi kay Meng Xiaoxian na ang dalawa ay parang eksena noong umalis siya sa kanyang mga magulang para mag-aral sa ibang bansa. Maraming gustong sabihin sa loob ngunit hindi masabi. Nang hawakan nila ang mga bagahe at umalis sa sasakyan, saka lang nila naramdaman ang pagkamis at kalungkutan sa pag-iwan sa bahay. Pagbaba sa lobby, hindi nakalimutan ni Ingo na kumuha ng litrato ng laundry room bago umalis. Sa airport, hindi pa rin maiwan ni Ingo si Lingyang at niyakap siya. Nagsisisi siyang inibig niya ito. Sinabi ni Ingo na dapat umuwi na si Lingyang bago siya ligawan para hindi na siya umiyak ng ganoon. Nang makita niya si Ingo na ganoon, inasar niya ito at hinalikan. Pagkatapos, tiningnan na lang ni Lingyang ang bawat hakbang ni Ingo palayo, ngunit hindi pa man sila nagkakahiwalay ng ilang minuto. Umiiyak na si Ingo at nag-text kay Lingyang. Sa tren pabalik, nalulungkot din si Lingyang at inalala ang mga alaala noong una silang nagkakilala. Pagkabalik ni Lingyang, umalis naman si Jiangyang. Ibinigay ni Jiangyang kay Lingyang ang numero ng kanyang guro at sinabing hindi ito maganda ang pakiramdam at tawagan niya ito para kumustahin kung may oras siya. Naalala ni Lingyang ang pag-uusap nila ni Jiangyang. Malapit nang sumailalim si Jiangyang sa operasyon para sa kanyang lumang pinsala sa braso at nagretiro na ang guro kaya gusto nilang humanap ng angkop na kapalit. Maaga pa lang, napag-usapan na ito ni Jiangyang sa guro at si Lingyang ang pinakaangkop na tao para pamunuan ang Dongxin City. Nang makita si Lingyang na malungkot at walang laman ang puso, pinuntahan siya ni Wu Wei upang aliwin. Dahil pareho sila ng kalagayan at naranasan na rin ito ni Wu Wei, pinayuhan niya si Lingyang na tawagan ang kanyang kamag-anak. Dahil dito, naalala ni Lingyang ang numero ng guro. Sa paglipat ng eksena, pagdating pa lang ni Ingo, masayang sinalubong na siya ni Zheng Yi. Dito nagkita silang dalawa kina GTN at Linlin. Agad namang nag-text si Ingo o kay Xiaodong tungkol dito, na sinasabing napakaganda ni Linlin sa sandaling iyon. Hindi naglakas loob na pumasok si GTN dahil matagal na siyang umalis at hindi na siya miyembro ng Dongxin City. Dahil dito, nagmadali si Linlin na kumbinsihin si GTN na pumasok. Ang hindi inasahan ni GTN ay nang pagbaba niya sa kotse, lumabas ang lahat upang salubungin siya. Sa isa pang pangyayari, nagbubulungan sina Ingo at Zheng Yi tungkol kay Lingyang nang lumapit ang ina ni Ingo. Nang makitang kinakabahan si Ingo, tinanong siya ni Zheng Yi at nalaman nilang ang laban na iniwan ni Lingyang na humantong sa pagbabawal sa kanya na makipagkompetensya sa loob ng kalahating taon ay dahil sa alitan niya sa referee. At ang vice-referee noong araw na iyon ay ang ina ni Ingo kaya hindi niya alam kung paano haharapin ang bagay na ito. Sa paglipat ng eksena, nakita ni Wu Wei si Lingyang na abala at nalaman niyang gusto nitong manatili sa Helsinki ng isa pang taon. Gusto ni Lingyang na manatili roon para mas patibayin ang pundasyon ng Yi. Pagkatapos, uuwi si Lingyang para magtayo ng ikalawang pasilidad para magsanay ng mga batang profesional na bilyarista gamit ang bagong Yi playstyle batay sa kanyang
konsepto. Nang malaman ni Wu Wei na babalik si Lin Yang sa profesional na kompetisyon, masaya siyang umiyak. Pagkatapos nito, tinawagan ni Yin Guo si Lin Yang dahil gusto niyang malaman kung saan niya planong bumalik pagkatapos niyang magtapos. Ngunit hindi pa rin tuluyang makapagdesisyon si Lin Yang sa bagay na ito. Si Meng Xiaodong, nakalalabas lang sa isang kompetisyon sa Macau, ay nakita si Wu Yi. Nang malaman niyang sasali si Lin Yang sa paparating na Macau tournament, agad na bumalik si Xiaodong at nagparehistro para makipagkompetensya. Sa araw ng Macau tournament, dahil labis na kinakabahan, tinawagan ni Lin Yang si Yin Guo. Labis na natuwa si Yin Guo nang malaman niyang babalik si Lin Yang sa kompetisyon. Hindi niya alam kung tama o mali ang pagbalik niya sa kompetisyon. Ngunit anuman ang mangyari, susuportahan at sasamahan pa rin siya ni Yin Guo. Sa paglalaro, madaling natalo ni Lin Yang ang kanyang mga kalaban at nakapasok sa finals, habang si Xiaodong naman ay patuloy na nagpapalakpak sa kanya sa audience. Dahil si Lin Yang ang male lead, madali niyang natalo ang huling kalaban para maging kampiyon. Nang malaman ito, agad na tinawagan ni Yin Guo si Lin Yang, ngunit nakabalik na ito sa kanyang apartment. Natuwa si Yin Guo na nakakuha agad siya ng kampiyonato sa kanyang pagbabalik. Naniniwala siyang ito ang magiging magandang simula para kay Lin Yang sa mga susunod na kompetisyon. Sa susunod na tournament, madali ring nanalo si Lin Yang ng kampiyonato. Sa oras na ito, si Yin Guo ay nasa club at patuloy na nanonood ng kanyang mga laro. Dumating na ang kaarawan ni Yin Guo at umuwi na rin si Lin Yang para makipag-date sa kanya. Pumayag naman si Xiaodong na umalis si Yin Guo. Sinabi niya na paalalahanan ni Yin Guo si Lin Yang na pangalagaan ang kanyang kalusugan dahil madalas na siyang sumasali sa iba't ibang kompetisyon ngayon. Pagdating sa meeting place, binuksan ni Lin Yang ang pinto para salubungin si Yin Guo. Inasar ni Yin Guo si Lin Yang na hindi na ito sweet sa kanya. Matagal na silang hindi nagkikita pero sandali lang siyang niyakap nito at binitawan na. Nang marinig iyon, hinalikan agad ni Lin Yang si Yin Guo, ngunit pinigilan siya nito. Mayroon pa rin siyang sipon kaya natatakot siyang mahawa si Lin Yang. Pagkatapos, binigyan ni Lin Yang si Yin Guo ng isang regalo, isang card na naglalaman ng lahat ng premyong pera na napanalunan niya sa mga torneo na sinalihan niya. Hindi lang ngayon, kundi pati na rin sa hinaharap, lahat ng kanyang mapanalunan ay para kay Yin Guo. Pagkatapos, nag-usap silang dalawa, nag-aalala na baka magkahiwalay sila, nang biglang naputol ang matalik na sandaling ito dahil sa tawag para sa food delivery. Pagkatapos, tumakbo si Yin Guo para bumili ng ointment para kay Lin Yang dahil nang yakapin siya nito, naramdaman niya ang lumang sugat sa braso nito. Nang ipagpatuloy ng dalawa ang kanilang matalik na pag-uusap, muling naputol ang sandali nang tumawag ang ina ni Yin Guo para paalalahanan siyang umuwi. Sa pagkakataong ito, habang nag-aatubili ang dalawang magkasintahan na maghiwalay, lumapit si Xiaodong at sinabing humingi na siya ng pahintulot sa ina ni Yin Guo na dalhin sila sa beaching at pagkatapos ay ihatid niya si Yin Guo pabalik pagkatapos ng kanilang lakad. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa beaching beer restaurant para kumain bago ihatid si Lin Yang sa airport. Hindi rin nakalimutan ni Xiaodong na paalalahanan si Lin Yang na alagaan ng mabuti ang kanyang kapatid dahil marami na ang nanliligaw sa kanya ngayon. Tuwing may kompetisyon si Yin Guo, may isang die-hard fan na laging sumusunod sa kanya para magsaya at hindi rin ordinaryong tao ang taong iyon. Ang pamamaalam sa pagkakataong ito ay katulad ng nakaraan, ang kaibahan lang ay tinitingnan ni Yin Guo ang mga hakbang ni Lin Yang papalayo. Pagkaalis pa lang ni Lin Yang, agad na nalungkot si Yin Guo at umiyak. Makalipas ang 1.5 taon, hindi inaasahang nakita muli ni Yin Guo si Lin Lin. Sinabi ni Lin Lin kay Yin Guo na si Lin Yang ay isang money-making machine na mas malala pa sa loan shark. Lahat ng malalaki at maliliit na kompetisyon na hindi nagkakasabay sa schedule niya ay sinasalihan niya. Sunod-sunod siyang nananalo ng mga premyo at ang kanyang ranggo ay patuloy na tumataas ng mabilis. Habang naghihintay, dumating na ang lahat. Patuloy silang nag-usap tungkol sa pagbabawal kay Lin Yang na sumali sa mga kompetisyon noon at na hindi siya gusto ng ina ni Yin Guo. Matapos maghintay ng matagal si Yin Guo, sa wakas ay lumabas na rin si Lin Yang. As expected, masayang nagyakapan ang dalawa habang ang iba naman ay kumakain na lang ng dog food sa gilid. Sa parking lot, hindi na maihatid ni Lin Yang si Yin Guo dahil sundo na siya ni Xiaodong. Gusto ni Lin Yang na ipaalam na ni Yin Guo sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanya. Ngunit hindi pa niya ito kayang sabihin sa ngayon, kaya pansamantala itong itatago sa pamilya. Sa pagkakataong ito, nagkita muli si Xiaodong at Lin Lin, ngunit pareho silang nahihiya at hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya nagpaalam na lang sila at umalis. Pauwi, sinubukan ni Xiaodong na tanungin si Yin Guo kung binanggit ba siya ni Lin Lin habang nag-uusap sila. Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi binanggit ni Lin Lin si Xiaodong habang nag-uusap sila. Nang magtanong ang guro tungkol kay Lin Lin, nalaman ni Yin Guo na nag-date na pala ang dalawa at naghiwalay nagbalikan na ng 3 beses. Agad na sinabi ni Yin Guo kay Lin Yang ang tungkol dito, ngunit alam na pala niya ito. Nainggit si Lin Yang dahil interesado ang kanyang guro sa kanyang kuya. Pagkatapos, dinala ni Jiang Yang si Lin Yang sa isang lugar na dating hotpot restaurant at marami pa ring gamit kaya gusto nitong buksan muli ang hotpot restaurant doon. Ngunit agad na pumasok sa isip ni Lin Yang ang ideya na gawing me room ang lugar. Gusto ni Lin Yang na imbitahan ang lahat ng kanyang mga kaibigan na walang trabaho ngayon na sabay-sabay nilang pinangarap noon na bumalik para itayo ang lugar na ito. Ang
Ang panahong ito ay dinala ni Jiangyang sa loob ng silid kung saan maaga niyang inayos ang lugar. Nais ni Jiangyang na ayusin ang buong pangalawang palapag, ngunit ang hotpot shop na inalis nila ay medyo huli kaya hindi pa ito maaayos. Pagkatapos noon, muling nakita ni Lingyang ang kanyang nakababatang kapatid at magkasama silang pumunta sa paglilinis ng puntod. Nagpalit ang tagpuan kung saan si Yingo at ang kanyang pamilya ay naghahanda para kumain nang dumating din si Lingyang sa lugar. Sa nakita, nahihiya lamang na ipinakilala ni Yingo sa kanyang tiyahin na ang lalaki ay kanyang dating kaklase. Ang hindi inaasahan ay ang kainan ay inayos ang kainan ni Lingyang sa tabi ng kainan ng pamilya ni Yingo. Sa nakita, kinuha agad ni Lingyang ang mangkok upang batiin ang ina ni Yingo, ngunit tinanggihan siya. Nagpasalamat si Lingyang sa lola dahil sa kanya, nakabalik siya agad sa kanyang karera. Ngunit sinabi ni lola una ang dapat pasalamatan niya ay ang kanyang guro at si Tio Wang. Ang guro ni Lingyang ay 70 taong gulang na ngunit pumunta pa rin sa asosasyon upang makiusap para sa kanyang karera. Nakita ito ng lahat at hindi nagawang maging malupit kaya binawasan nila ang kanyang parusa. Nang umalis si Lingyang, pinag-usapan ng pamilya ni Yingo ang tungkol sa dati niyang kompetisyon. Ngunit nang bumalik si Lingyang, nasaksihan niya ang matalik na tagpo sa pagitan ni Yingo at Qingyan. Pagkatapos, bumaba si Yingo para hanapin si Lingyang, ngunit patuloy itong naghahanap ng gamit sa trunk ng kotse. Naisip ni Yingo na dahil sa mga sinabi ng kanyang ina, binaliwala siya nito kaya nagtampo at umalis. Sa katunayan, nais lamang ni Lingyang na makita ang cherry blossom upang ibigay kay Yingo, ngunit umalis na siya. Sa daan pa uwi, nang makita nilang malungkot si Yingo, tinanong siya ni Lola at Butong tungkol kay Lingyang. Sinabi ni Butong kay Yingo na noong bata pa, binato ni Linlin ang tisa si Xiaodong at dinala ito sa ospital, at ang kasama niya ay si Lingyang. Nang makita ng ina ni Yingo na kinakampihan niya si Lingyang, sinabi niyang pagkatapos ng insidente, hindi niya nagusto si Lingyang. Dahil nagkaroon siya ng alitan sa kanyang kasamahan, ang kanyang mga pagkiling ay hindi magbabago. Ang kanyang mga salita ay nagpangyaring manahimik na lamang si Yingo. Sa iba pang kaganapan, naaalala ng guro ni Lingyang si Lingyang nang sabihin ni Jiangyang na bumalik na siya sa bansa. Ang asawa at anak na babae ng guro ay gusto ring bumisita kay Lingyang ngunit pinigilan sila ng guro. Sinabi niya na bago magsimula ang open, gagawa si Lingyang ng isang bagay kaya kailangan nilang bigyan siya ng oras. Pinakiusapan si Jiangyang ng lahat na ihatid ang mga gamit kay Lingyang. Pagdating sa bahay, nakita niya ang kanyang paboritong pagkain na nakalagay sa mesa. Tiningnan ni Lingyang ang kanyang kaibigan at naunawaan na ang mga pagkain ito ay ipinadala ng kanyang pamilya at pinakiusapan si Jiangyang na tulungan siyang dalhin. Paglabas, kinuha ni Lingyang ang kanyang telepono at nag-isip na mag-text kay Yingo, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob at ibinalik ang telepono. Tiningnan ni Jiangyang ang kanyang kaibigan na may iniisip at nilapitan ito para magtanong. Kaya, natulog na rin siya doon kasama si Lingyang. Doon, ibinahagi niya kay Lingyang na ang pag-ibig ay hindi maiiwasan ang mga pag-aaway. Ang mahalaga ay kung paano ito haharapin. Sa kabilang banda, si Yingo ay hindi rin makatulog dahil sa paghihintay sa text ni Lingyang. Sakto, tumawag ang kanyang kaibigan na si Zhengyi upang makipag-usap, ngunit nang marinig niya na tila hindi masaya ang kanyang kaibigan, agad niyang nahulaan ang sitwasyon. Nang malaman na nag-away ang dalawa, inalo rin ni Zhengyi si Yingo na makipagbati agad kay Lingyang. Sinabi ni Yingo na balak niyang makipag-date kay Lingyang ngayong gabi bago mag-training camp. Ngunit matagal siyang naghintay at walang tawag kaya naging plano na lamang ang lahat. Sa panig ni Lingyang, hindi siya makatulog kaya alas 5:30 na ng umaga. Nakita ni Jiangyang na mahina pa si Lingyang sa panliligaw kaya tinuruan niya ito ng ilang tips at sinabihan si Lingyang na gamitin agad. Agad siyang bumili ng almusal at dinala sa bahay ni Yingo upang makasalo niya itong kumain. Ngunit hindi niya alam na nakasakay na si Yingo sa bus papunta sa training camp. Sa oras na ito, huminto ang bus ni Yingo sa tabi ng daan at kinuha niya ang kanyang telepono. Nang makita ang text ni Lingyang ay dali-dali siyang tumawag pabalik. Sinagot ni Lingyang ang tawag at sinabing naghihintay siya kay Yingo sa tapat ng bahay niya kasama ang paborito niyang almusal. Sa sandaling ito, sinabi ni Yingo na siya ay papunta na sa training camp at nakarating na sa labas ng probinsya. Sa pagkarinig nito, nalungkot ng kaunti si Lingyang at sinabing hintayin niya si Yingo na bumalik para magkita sila. Ngunit umupo si Yingo at nag-isip sandali at nagdesisyong bumaba ng bus upang bumalik at makita si Lingyang bago mag-training camp. Sa sandaling ito, pumasok si Yingo sa silid kung nasaan si Lingyang na nagulat at natuwa sa kanya. Sinabi niya na natatakot siyang makaapekto ito sa kanyang laban kaya ginais niyang makita siya sandali bago umalis. Nang marinig ito, lumapit si Lingyang at hinila siya sa kanyang yakap. Nag-usap silang dalawa at sa pamamagitan nito, nalutas ang buhol sa kanilang mga puso. Pagkatapos noon ay ang klasikong paghahalikan upang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Matapos iyon, inihatid ni Lingyang si Yingo sa training camp. Sa sandaling ito, dumating din si Linlin doon na sakay ng kotse ni Jiangyang na nagpangyari kay Xiaodong na lihim na may gusto sa kanya ay naging mausisa. Upang malutas ang pag-uusisang ito, nag-imbita siya kay Linlin para magkita upang tanungin siya. Narinig ni Linlin na may gusto rin sa kanya si Xiaodong. Kaya naman, nang makita niya siyang nakasakay sa kotse ni Jiangyang ay nag-alala siya ng ganoon. Tumawa si Linlin at biro kay Xiaodong na ang isang tulad ni Jiangyang
Yang, na boss ng Dongsin City, ay hindi rin naman pahuhuli sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis siya, na nangakong makikipag-usap kay Xiao Dong mamaya. Paglabas niya, nakita niyang nagpapaalam na ang kanyang kapatid at si Lin Yang bago pumasok sa training camp, kaya lumapit siya. Dahil gusto niyang makipag-usap kay Lin Yang, pagkatapos pumasok ni Yingo, sumakay din siya sa kotse ni Lin Yang at sinabihan itong ihatid siya sa kinaroroonan ni Lin Yang. Ngunit pagdating doon, nang marinig niyang nandoon si Jiang Yang, medyo nahiya si Xiao Dong at nag-alinlangan kung aakyat ba siya. Ngunit sa huli ay nagdesisyon pa rin siyang umakyat para makita si Jiang Yang. Doon, umupo silang tatlo, uminom ng ilang bote ng beer, kumain ng kaunting pagkain at nag-usap. Salamat din sa pag-upo doon, nalaman ni Xiao Dong na walang relasyon sina Lin Lin at Jiang Yang. Sinabi ni Jiang Yang na wala silang relasyon ni Lin Lin, kundi dalawang kaibigan lamang na magkakilala mula pagkabata. Sa pagkarinig nito, tila namumulaklak sa puso si Xiao Dong at sinabing gusto rin niyang maging kasama si Lin Lin. Nagbago ang tagpuan. Kinabukasan, pumunta si Jiang Yang upang makita ang anak na babae ni Titserhe at ibinigay ang kontrata ng bahay na binili nilang mag-ama ni Lin Yang upang iregalo sa guro. Ngunit mariin siyang tumanggi at sinabing ang kailangan niya ay ang pagmamahal nila. Bukod pa rito, gusto rin niyang hikayatin ni Jiang Yang si Lin Yang na bumisita sa kanyang ama. Dahil sa lumang pangyayari, matagal na siyang hindi nagtatanim ng galit. Sa halip na ibigay sa kanya ang bahay, ang gusto niya ay hikayatin ni Jiang Yang si Lin Yang na bumisita sa bahay kahit isang beses lang. Pagkalipas ng ilang araw, dumating na ang araw ng paligsahan sa Open Billiard Tournament kung saan nagparehistro si Lin Yang. Si Lin Yang ay lumapit na may kalmado at kumpiyansang tindi. Dumating din si Xiao Dong para maglaro. Nang magkita, nangako silang maghahatid ng magandang laro para sa mga manonood. Sa training area, mahigpit ding sinubaybayan ni Yingo ang laban ng kanyang kasintahan. Kumakain siya habang nanonood, ngunit mayroon pa ring mga nag-uusap tungkol sa kakayahan ni Lin Yang. Sinasabi pa ng lalaking nagsitsismis na bumalik si Lin Yang para maglaro at kumita ng pera, na nagpangyari kay Yingo na mainis. Sa sandaling ito, nagbigay ng balita ang coach na mayroon silang male at female confrontation match mamayang hapon. Sinentensyahan ni Yingo ang pagkakataong ito upang turuan ang lalaki ng isang aral, kaya humingi siya ng pahintulot sa coach na pumili ng kalaban. Ang laban ng dalawa ay nangyari habang si Lin Yang ay naglalaro ng may sigla. Mabilis niyang ipinakita ang kanyang talento matapos talunin si Xiao Dong na may perpektong puntos. Higit sa lahat, ang dating guro ni Lin Yang ay dumating din upang suportahan siya. Sa kabilang banda, si Yingo ay hindi nagpahuli at binigyan ng maraming abala ang kanyang kalabang lalaki upang malaman niya ang tamang pag-ugali. Matapos ang laban, lumapit si Lin Yang sa kanyang guro at naging emosyonal matapos ang mahabang panahon na hindi pagkikita. Pagkatapos, nagpunta ang lahat sa bahay ng dating coach ni Lin Yang para ihatid ang guro at kumain ng hapunan habang inaalala ang nakaraan. Pumasok ang lahat at nakita na ang lahat ay pareho pa rin, malinis at maayos, at puno pa rin ang tawanan na nagpabalik sa kanila sa panahon ng kanilang pagiging estudyante niya. Doon, tiningnan ni Lin Yang ang kabinet ng mga tagumpay na may kaunting panghihinayang. Sinabi ng kanyang guro na kung hindi dahil sa kanyang pagiging madaling magalit noon, marahil ay napuno na ni Lin Yang ng iba pang tagumpay ang isa pang kabinet. Lumabas ang lahat para kumain at nagkataon na nag-uusap sa telepono sina Lin Lin at Jiang Yang. Hindi siya makasama sa lahat dahil abala siya sa pagsasanay. Sa pagdaan ni Yingo, bigla siyang hinawakan ni Lin Lin at ipinakilala kay Titserhe. Nataranta si Yingo sa hindi inaasahang pagpapakilala sa magulang dahil si Titserhe ang nasa kabilang panig. Nang matapos ang tawag, malinaw na ipinakilala ni Lin Yang sa guro na ang babaeng kausap nito ay ang kanyang kasintahan. Sa pagkarinig nito, natuwa rin si Titserhe para sa kanyang estudyante at pinuri pa ang kagandahan ng magkasintahan. Pagkatapos, nagtuost ang lahat upang ipagdiwang ang kaligayahan ni Lin Yang. Dahil alam niyang anak ni Guqian si Yingo na dating may prehuwisyo kay Lin Yang, tinawagan niya ang ina ni Yingo kinabukasan upang makipag-usap. Sa pamamagitan ng mapanghikayat na salita at sa ipinapakita ni Lin Yang, nagkaroon si Guqian ng mas magandang pananaw tungkol sa kasintahan ng kanyang anak. Sa susunod na round, muling nagpakita si Lin Yang ang kahangahangang pagganap. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy siyang nakapasok sa finals ng paligsahan na may napakagandang record. Ang laban ay naging napakatindi at pinanood ng lahat. Si Yingo, kahit nasa training camp, ay maingat pa ring sinubaybayan ang laban ng kanyang kasintahan. Habang si Titserhe at ang kanyang anak na babae ay nanonood ng laban sa gi na puno ng kaba. Sa laban, patuloy na ginamit ng kalaban ang depensa bilang opensa upang pahirapan si Lin Yang. Ngunit sa kanyang kakayahan at husay, hindi sumuko si Lin Yang sa anumang puting bola at nalampasan niya ang lahat. Ang resulta ay ang kampyonato ay napasa kanya na. Ang lahat ng nasa bahay at ang mga tagahanga ay nagbigay ng papuri kay Lin Yang. Si Yingo, nang makita ang tropeo ng kampyonato na ipinadala ni Lin Yang sa kanya, ay natuwa rin sa kahangahangang pagbabalik niya. Mas tumagal pa ang kasiyahan ng bago umalis si Yingo para sa kanyang champ ball tournament, dumating si Lin Yang upang makita siya. Sinabi niya na nais niyang samahan siya sa lugar ng paligsahan upang madali siyang maalagaan. Sumakay sila ng eroplano at nagpahinga bago pumunta sa lugar ng paligsahan.
Doon, inalagaan din ni Lin Yang ang kanyang kasintahan mula sa pagkain hanggang sa pagtulog. Sinabi niya na gusto niyang bigyan si Yin Guo ng pinakamagandang kalagayan upang maging matagumpay ang kanyang laban. Pagdating sa lugar, may 2 araw ang lahat upang magpahinga bago ang paligsahan. Dahil may matutuluyan na, bumalik sina Lin Yang at Yin Guo sa lugar kung saan sila nanirahan noon. Nakita ni Xiao Tian si Yin Guo at mabilis na tumakbo upang batiin ang kanyang pagbabalik sa dating lugar. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya upang umalis at sundin ang tawag ni Xiao Dong. Habang nagpapahinga, pinanood ni Yin Guo muli ang panayam ni Lin Yang tungkol sa nakaraang paligsahan, gayon din ang mga kontrobersya niya noon. Sa panayam, sinabi ni Lin Yang na hindi siya nagbigay pansin o nagpaliwanag tungkol sa nakaraan. Kahit na 100 beses pa siyang magpaliwanag ay hindi pa rin siya magiging kaaya-aya sa taong nakikinig. Kaya ang desisyon niyang bumalik ay ang kanyang sagot. Hindi pa tapos ang kanyang biyahe sa bilyar at ang daang ito ay talagang sa kanya. Ang mga salitang ito ay nagpaunawa kay Yin Guo ng mas lubos tungkol sa kanyang kasintahan, pati na rin ang kanyang matatag na pagbabalik. At sa panayam na ito, kahit na hindi niya isiniwalat kung sino ang kanyang kasintahan, sinabi ni Lin Yang na mayroon na siyang kasintahan na lubos na ikinatuwa ni Yin Guo. Lumapit si Lin Yang at buong tapang na inanyayahan siya na magpahinga kasama siya. Pagkatapos noon, nagkaroon sila ng magandang gabi ng magkasama. Kinabukasan, magkasama silang dinala si An sa lugar kung saan madalas mag-practice si Lin Yang noong naninirahan pa siya doon. Napakasarap nga na may kasintahan ka na pareho ng hilig. Sabay kayong nagpa-practice at sabay na nagsisikap para sa tagumpay. Pagkatapos mag-practice, nag-usap sina Yin Guo at An. Para kay An, si Lin Yang ay parang pangalawang guro na tumulong sa kanya na malampasan ang kahirapan. Sinabi ni An na hindi maganda ang kanyang laro noong bata pa siya, kaya walang coach ang gustong kunin siya. Ngunit noon, tumayo si Lin Yang at sinabing tuturuan niya si An na maging mahusay na manlalaro ng bilyar. Akala niya ay biro lang iyon ng isang mapagmataas na bata. Ngunit ngayon, unti-unti nang nagiging totoo ang lahat. Kaya labis ang pasasalamat ni An kay Lin Yang. Pagkatapos noon, kumain silang tatlo. Nakita ng may-ari ng restaurant si Yin Guo at nakilala ang talentadong babae na nag-practice doon noon. Binati niya ito at binigyan pa sila ng alak. Dahil dito, naramdaman ni An na parang kilala ng lahat ang dalawa sa lugar na iyon. Nagbago ang tagpuan, pumunta si Jiang Yang sa Bay City Club ni Xiao Dong na nagtataka sa lahat kung bakit dumating doon ang kanilang kalaban. Pagpasok sa opisina, binigyan ni Xiao Dong si Jiang Yang ng isang card na may contact number ng isang mahusay na surgeon. Umaasa siyang matutulungan siya ng doktor at magiging matagumpay ang operasyon ni Jiang Yang. Sinabi ni Xiao Dong na ayaw niyang mawala ng magaling na kalaban. Kinilala ni Jiang Yang ang pagmamahal ni Xiao Dong pagkatapos ay inanyayahan niya itong maglaro ng A-game dahil hindi niya alam kung kailan sila muling maghaharap pagkatapos ng susunod na operasyon. Ang susunod na araw ng paligsahan ay dumating. Ngayon, kailangang kalabanin ni Yin Guo ang isang manlalaro mula sa Russia na nanalo na ng 2 kampyonato at 3 beses na runner-up sa kanyang karera. Ang laban na ito ay nagbigay ng labis na presyon kay Yin Guo. Ang kalaban ni Yin Guo na Ruso ay unang naglaro at gaya ng inaasahan, madali itong nakalamang. Sa sandaling ito, ang presyon ay nakatuon kay Yin Guo, ngunit hindi pa rin siya natakot at lumapit upang isa-isang ipasok ang mga e-balls sa butas sa pagkagulat ng lahat. Ang resulta pagkatapos ng ilang putok, nanalo si Yin Guo sa score na 9 tandang bawas 8 at matagumpay na nakapasok sa susunod na round. Matapos iyon, tumawag si Yin Guo kay Lin Yang at medyo nag-alala dahil makakalaban niya si Su Wei sa pagkakataong ito. Ayaw niya itong kalabanin dahil matalik silang magkaibigan. Pinalakas ni Lin Yang ang loob ni Yin Guo dahil laban lang iyon at magkaibigan pa rin sila pagkatapos. Mabilis na dumating ang araw na iyon. Ngayon, personal na pumunta si Lin Yang upang manood ng laro ni Yin Guo upang bigyan siya ng suporta moral. Nagulat si Yin Guo nang makita si Lin Yang, mabuti na lang at hinila siya ng kanyang kaibigan papasok. Biglang ipinakita sa screen ang isang lumang video kung saan nagsimula ang pag-ibig ni Yin Guo na labis niyang ikinahiya. Ang liwanag ay tumama kay Lin Yang kung saan siya tumayo at sinabi ang lahat ng kanyang damdamin para kay Yin Guo. Hindi napigilan ni Yin Guo ang kanyang emosyon at napaiyak, mabuti na lang at naging kalasag niya sa moral ang kanyang kaibigan. Ang paligsahan ay naging maayos pagkatapos noon nang sunod-sunod na nakapasok si Yin Guo at ang kanyang mga kaibigan sa quarterfinals. Pagkatapos, tumawag ang nakababatang kapatid ni Yin Guo at labis na pinuri ang pagtatapat ni Lin Yang sa entablado. Habang nagagalak pa, pumasok ang kasamahan ni Yin Guo at sinabing naghihintay si Lin Yang sa labas na labis na ikinatuwa ni Yin Guo. Pumunta silang magkasama sa isang lumang restaurant upang ipagdiwang ang panalo ngayong araw. Talagang hinangaan ni Yin Guo si Lin Yang sa paraan ng paghawak niya sa sitwasyon kanina. Lumabas silang dalawa, sa lugar na iyon din sila muling nagkita noong malungkot na taglami. Pagkatapos, bumalik si Lin Yang sa bahay na masaya ang pakiramdam ng tumawag si Wei. Hindi niya alam kung anong nangyayari, ngunit nagbago ang kulay ng mukha ni Lin Yang. Pumunta siya sa silid ni Yin Guo at tahimik na nagpaalam sa kanya dahil kailangan niyang umuwi kaagad bukas. Humingi rin siya ng tawad kay Yin Guo dahil hindi siya
makakapanood ng laro niya kahit gusto niya, ngunit mas mahalaga ang kanyang trabaho. Kinabukasan nagpatuloy ang paligsahan at si In-go ay matagumpay na pumasok sa susunod na round. Masaya siyang pumunta sa waiting room, ngunit nakatanggap siya ng balita na si Lin Yang, Chen An at ang iba pa ay bumalik na sa Dongsin. Nag-alala si In-go at nakipag-ugnayan kay Lin Yang at sinabi nito sa kanya na pumanaw na ang kanyang guro. Pagkarinig ng balitang ito, labis siyang nagulat at tumawag sa kanyang kuya upang mag-book ng flight pa uwi kaagad. Ngunit wala nang available na tiket para sa araw na iyon kaya inilipat sa susunod na araw. Sa flight, si Lin Yang ay wala nang ganang pansinin ang ibang bagay at sa halip ay naaalala ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang guro mula bata hanggang ngayon. Pagsapit ng gabi, nakabalik siya sa Dongsin upang bisitahin ang kanyang namayapang guro. Nakatayo sa harap ng larawan ng guro, hindi napigilan ni Lin Yang ang kanyang kalungkutan at humagulgol ng malakas. Kinabukasan ginanap ang finals, ngunit nakalulungkot para kay In-go dahil hindi dumating si Lin Yang. Hindi siya sumuko, naglaro ng may kumpiyansa at sa huli sa lakas ng pangunahing karakter, matagumpay na naiuwi ni In-go ang silver medal sa taong ito. Pagkatapos noon, sumakay din sa eroplano pabalik ng China si In-go at ang kanyang kuya upang umabot sa oras ng libing ng guro ni Lin Yang. Pagdating nila doon, sinabi ng kaibigan ni Lin Yang na paparating na ito. Paglingon ni In-go, siya rin ang oras na siya ay dumating dito. Tila nagulat si Lin Yang nang makita si In-go rito, ngunit sinadya pa rin niyang umiwas upang hindi magdulot ng kalituhan sa lahat. Matapos ang libing, sumakay sa kotse si In-go kasama si Lin Yang at gustong sumama sa kanya pabalik ng Dongsin. Pumunta sila sa lumang bilyaran club. Dinala ni Lin Yang si In-go sa lumang silid kung saan siya nakatira upang mag-usap. Siya ay pagod na sa loob ng ilang araw kaya yumakap siya sa bisig ni In-go upang hatiin ang kalungkutan. Kinagabihan, naalaala ni Lin Yang ang nakaraan kaya nagising siya. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang kaibigan at sinabing hinahanap ni Jiang Yang si In-go. Pagkatapos nito, lumabas sila at nakita rin si Liu Xiran doon. Sinabi niya na nananatili siya ng matagal dahil mayroon siyang klase para sa mga bata ngayon. Wala silang maraming pag-uusapan kaya umakyat sila sa sasakyan at umuwi. Nagtaka si In-go kung bakit walang club si Liu Xiran. Sinabi ni Lin Yang na dati siyang taga-Dongsin pagkatapos ay nagretiro na sa paglalaro. Noon, bumalik siya sa paglalaro dahil may sakit ang kanyang pamilya at nangangailangan ng pera. Pero hinayaan niya itong mag-ensayo ng libre sa bilyaran club at hinayaan pa niyang magparehistro si Liu Xiran para sa posisyon ng tagapagsanay. Ngunit hindi pa rin siya itinuturing na miyembro ng Dongsin kaya hindi na kailangang hatiin ang premyong pera sa bilyaran club. Si Liu Xiran din ang huling kinukop ni Jiang Yang bago siya tumigil sa pamamahala. Pinaalalahanan din niya ng gusto si Lin Yang na alagaan si Liu Xiran. Kinabukasan, nang makita ulit ni Lin Yang si In-go, gusto niyang pumirma ito ng kontrata sa Dongsin, ngunit tumanggi siya. Dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya karapat-dapat na pumirma ng kontrata sa kanya. Sa halip ay gusto ni In-go na ibigay ang pagkakataong iyon kay Liu Xiran. Nakita niya na siya ay isang napakagaling na tao at higit pa rito, nanalo siya ng gintong medalya sa World Championship sa pagkakataong ito. Kaya inimbitahan ni Lin Yang si Liu Xiran na dumalo sa isang pagdiriwang bukas upang batiin siya sa pagkapanalo ng gintong medalya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay dinala niya si In-go pabalik sa dormitoryo at nagbabalak pa siyang halikan sa labi, ngunit hindi natuloy. Habang nag-uusap sina Lin Yang at In-go, dumating ang kasamahan na si Chen An upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa pulong kasama ang mga coach. Tatalakayin ang Asian Indoor Games. Ngunit dinala ni Lin Yang si In-go pabalik sa silid muna at ipinagpaliban ang pulong. Pagdating sa silid, binigyan ni In-go si Lin Yang ng isang hiling at tutulungan niya itong tuparin. Ang hiling niya ay maging maayos ang lahat ng mangyayari sa kanya at sana ay tanggapin ng mga magulang ni In-go ang pagmamahal niya. Bago pumasok upang makilala ang pamilya ng kasintahan, maraming paalala si In-go kay Lin Yang dahil nakita niyang medyo kinakabahan ito. Sa loob ng bahay, nagulat si Lin Yang nang makita si Meng Xiaodong na naroon din upang pag-usapan ang tungkol sa mga laban at ang batching club. Nalaman niya na ang ama ni In-go ay isa ring atleta na nag-alay sa sports at ngayon ay retirado na. Kinuha niya ang batching club mula sa ama ni Meng Xiaodong. Pagkatapos, bumalik ang lola at si Gutong kaya nagtipon ang buong pamilya sa isang maliit na kainan na may malaking kaligayahan. Tila gusto ng pamilya ni In-go si Lin Yang kaya ang hapunan ay naging napakaayos at masaya. Pagkatapos kumain, ang bawat isa ay nagbalik sa kanilang mga gawain at iniwan ang pangunahing magkasintahan. Pinaalalahanan ni Meng Xiaodong si Gutong na dahil bihira lang na magpakilala ng kasintahan ang kanyang kapatid, ngumiti naman siya ng kaunti at huwag masyadong masungit. Habang nagbabalat ng prutas ang ating magkasintahan, dumating ang nanay ni In-go. Upang mag-flex sa kanyang magiging biyenan, ipinakita ni Lin Yang ang kanyang kasanayan sa pagbabalat ng prutas at dinala ito sa silid upang kausapin ang ina. Akala niya ay pahihirapan siya ng ina ngunit hindi. Sinubaybayan niya ang kanyang laro at nakisimpat siya sa kanya dahil mag-isa siyang nag-aral sa ibang bansa nang walang suporta ng pamilya. Lubos na nagpasalamat si Lin Yang sa pagtanggap ng ina ni In-go kaya nagbigay siya ng isang basong tsaa bilang tanda ng paggalang. Pagkatapos, ipinaalam ng ina ang tungkol sa mga patakaran ng paparating na Asian Indoor Games kung saan maraming uri ng laro sa bilyar ang gaganapin. Doon, si In-go ay napili na lumaban sa 6 red snooker. Samantala
Samantala, magre-rehistro si Lin Yang na lumaban sa lahat ng kategorya kung siya ay pipiliin ng pambansang koponan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang manalo at magdala ng karangalan sa club anuman ang hirap. Nang makita ang determinasyon ni Lin Yang, agad na ibinigay ng ina ni Yingo ang posisyon ng kapitan ng China Billiards team sa kanya. Sa panahong ito, gagampanan niya ang mataas na responsibilidad at umaasa siyang pangungunahan niya ang mga miyembro na makamit ang matataas na resulta sa paligsahan. Masayang-masaya rin si Meng Xiaodong para sa kanya. Hindi niya inakala na darating ang araw na magkakasundo sila at sabay na unlad. Pinasabi na rin ni Meng Xiaodong kay Xiqian na bumalik para tulungan si Lin Yang sa pag-ensayo. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa garahe upang kunin ang kotse na espesyal na binili ni Lin Yang para sa paparating na kaganapan. Tuwang-tuwa si Yingo nang makita siyang nagsisikap, ngunit gusto niyang bumili muna siya ng bahay upang magsarili. Nang marinig ito, labis na natuwa si Lin Yang dahil tila nagpapahiwatig si Yingo tungkol sa pagpapakasal. Paghahatid kay Yingo sa bahay, nagpaalam sila sa pamamagitan ng mga halik at nangakong magpapakasal pagkatapos ng paligsahan. Kinabukasan, itinalaga ni Lin Yang ang bawat kategorya ng laro sa mga miyembro ng bilyaran club upang magsanay sila ng magkasama. Bawat isa ay mamamahala sa isang kategorya upang lubos na magamit ang kanilang talento sa laro sa pagkakataong ito. Pagkatapos, inihayag ang mga manlalaro na lalahok sa Asian Indoor Games. Ang lahat ng manlalaro ay inayos upang maglaro sa mga kategorya ng makatwiran na nagpasaya at nagpa-excite sa lahat para sa paparating na paligsahan. Pagkatapos mag-anunsyo, ipinakilala ng head coach si Lin Yang upang magbigay ng talumpati na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga kasamahan bilang kapitan ng National Billiards Team. Pagkatapos, pumunta si Yingo sa club at humiling na makita ang mga record ng paligsahan at pagsasanay ni Lin Yang noong bata pa siya. Hinanap niya at ng iba pa ito, ngunit hindi nila makita kung saan itinago ni Teacher Xia ang mga dokumento. Buti na lang, si Chen An na tumulong kay Teacher Xia sa pagtatago ng mga ito dati, ay alam ang lokasyon ng mga dokumento. Si Lin Yang ay medyo naantig nang balikan niya ang kanyang mga alaala sa kanyang pagkabata kasama si Teacher Xia. Kinabukasan, nagsimulang magsanay ang mga manlalaro at nagpares upang tulungan ang isa-ki-isa. Tinulungan naman ni Lin Yang si Yingo sa pagsasanay ng 6-ball snooker. Nag-alala siya na ang pagtulong niya ay makaapekto kay Lin Yang dahil kailangan niyang lumaban sa 4 na kategorya na medyo mahirap. Samantala, sa kabilang lamesa, si Meng Xiaodong ay seryosong nagsasanay kasama si Lin Lin kaya napabulala siya na parang robot ito. Pagkatapos nito ay nagpakita ng kaunting talento si Lin Yang sa pagpasok ng bola sa butas na hinangaan ng kanyang mga kasamahan. Kailangan ang kasanayang ito ng mataas na katumpakan kaya medyo nag-alala si Yingo dahil hindi niya ito magawa. Nang gabing iyon, nagtipon muli ang tatlong magkakaibigan na sina Lin Yang, Meng Xiaodong at Jiang Yang at sabay-sabay na nag-ensayo ng bilyar tulad ng dati. Naglaro sila ng magkasama at binalikan ang mga alaala hanggang umaga dahil matagal na silang hindi nagkakasama. Pagkaraan ng 2 buwan, lumipad ang VA National Team patungo sa lugar ng paligsahan. Sa paliparan, mainit na sinalubong si Yingo ng mga tagahanga at isa sa kanila ay matagal nang nanliligaw kay Yingo. Nagdulot ito ng kaunting selos kay Lin Yang. Sa hotel, alam ni Yingo na nagsiselos ang kanyang kasintahan, kaya pumunta siya sa kwarto nito para kumustahin siya. Nagkataon na naliligo si Lin Yang. Akala niya ay ang kaibigan niyang si Jiang Yang ang nasa labas, kaya hinila niya ang kurtina at laking gulat niya na ang nakita niya ay ang kaibig-ibig na mukha ni Yingo na nagdulot ng matinding pagkailang sa kanilang dalawa. Pagkatapos nito, umupo silang dalawa at nag-usap tungkol sa kanilang mga saloobin upang mas maunawaan ang isa't-isa. Nagmungkahi si Lin Yang tungkol sa pagpapakasal, ngunit naramdaman ni Yingo na hindi pa ito ang tamang panahon at hindi pa siya handa. Nagbago ang tagpuan patungo sa unang araw ng paligsahan, kung saan ang head coach at si Lin Yang ay sabay na nagbigay ng inspirasyon sa mga kasamahan bago sila lumabas upang maglaro. Lahat sila ay pinakamahuhusay na manlalaro ng bansa, ngunit ito ay isang mahalaga at mahirap na kompetisyon kaya kailangan nilang maging maingat at magsikap ng husto. Ang unang laro ay ang debut ni Lin Yang. Patuloy siyang naglinis ng mesa nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na magpakita at nanalo ang China, 8-2. Nag-uwi ng kauna-unahang gintong medalya para sa China. Sumunod ay ang laban sa 8-ball ng kababaihan, kung saan nag-uwi ang koponan ng China ng pilak na medalya sa kabuuang listahan ng medalya. Sa ika-5 araw ng kompetisyon, muling nag-uwi ang China ng 2 gintong medalya para sa kategorya ng 8-ball ng kalalakihan. May isa pang araw ng kompetisyon sa kategorya ng 9-ball ng kalalakihan at ang China ay magkakaroon ng kumpletong tagumpay sa panguna, ngunit nag-aalala si Yingo na baka bumalik ang pinsala sa balikat ni Lin Yang. Sa ika-6 na araw ng kompetisyon, ang men a single snooker ay ginanap sa pagitan ni Lin Yang at Meng Xiaodong. Sa katunayan, habang naglalaro, sumakit ang balikat ni Lin Yang kaya namali siya ng isang medyo simpleng tira. Nagbigay ito ng kalamangan kay Meng Xiaodong upang maka-score at mabilis niyang nilinis ang mesa. Napanalunan ni Meng Xiaodong ang gintong medalya bilang kampiyon sa men a single snooker, habang si Lin Yang naman ang runner-up sa kategoryang ito. Sumunod ay ang kategorya ng women 6 red snooker, kung saan lumaban si Yingo. Mabilis na nilinis ni Yingo ang mesa at nanalo. Sa tanghalian, nag-alala si Yingo dahil wala si Lin Yang. Pumunta
siya sa treatment room at nakita niya na nandoon pa rin siya kasama ang doktor. Ang lumang sugat ay hindi malala at gagaan lang ito sa paglalagay ng yelo. Sa hapon, nagpatuloy ang kategorya ng Women Anim Red Snooker at ang panalo ay muling napunta sa China team na may gintong medalya at pilak na medalya na pinangunahan ni Ingo at Linlin sa ikapitong araw ng kompetisyon. Matagumpay na nanalo si Ingo ng isa pang gintong medalya para sa China team sa kategorya ng Women Shamball. Pagkatapos noon ay ang Shamball knockout competition para sa mga lalaking atleta. Bago lumabas sa laro, nag-ingganyuhan ang tatlong lalaki na manalo laban sa kanilang mga kalaban. Ang pinsala ni Linyang at Jiangyang ay pisikal, ngunit ang kay Meng Xiaodong ay psikolohikal, kaya kailangan niyang panatilihin ang kanyang diwa. Nakipaglaban si Linyang sa atleta mula sa India at pagkalipas ng 20 minuto, nanalo siya. Ang mga laro ni Meng Xiaodong at Jiangyang ay nagdala rin ng tagumpay sa China sa men Shamball doubles knockout category. Noong gabing iyon, ang huling men group snooker match ay ginanap kung saan nakipaglaban si Linyang sa manlalaro mula sa India. Ang dalawang panig ay nagpakita ng maraming magagandang tira at pinahirapan ang kalaban. Patuloy na nagtatago ng bola si Linyang upang mahirapan ang Indian player na makahanap ng daan. Samantalahin ito upang makakuha ng puntos para sa China team. Hindi rin nagpahuli ang Indian player nang linisin niya ang mesa at itinulak ang mga bola sa butas 1-0 upang hadlangan ang huling tira ni Linyang. Sa kanyang pambihirang kasanayan, nakalkulan niya ang landas ng bola at pumasok sa matalim na tira upang linisin ang 8 ball. Nanalo ng mapanghikayat at nakuha ang gintong medalya sa men na group snooker para sa China team. Ang bandila ng China ay buong giting na itinaas kasama ng iba pang bansa sa seremonya ng paggawad ng medalya para sa bilyar. Matapos ang tatlong laban, umupo silang magkakasama, nag-usap at kumuha ng souvenir picture bilang tanda ng isang mahalagang yugto sa kanilang buhay. Pagkatapos ng paligsahan, umalis ang China team sa gitna ng mainit na pagsalubong ng mga tagahanga. Lalo na si Linyang, bigla siyang naging idolo at naging top 1 sa social media sa isang gabi. Paglapag sa paliparan, nagplano ang mga manlalaro ng isang trip para mag-relax. Pumunta ang grupo sa isang villa sa tabi ng lawa para magsaya at mag-relax. Ang pinakamasaya pa rin ay ang ating pangunahing magkasintahan na patuloy na nagpapakita ng kanilang pagmamahalan sa mga manonood. Nang gabing iyon, dumating din si Zenggi sa villa sa tabi ng lawa at nakipagkita kay Ingo. Tuwang-tuwa ang dalawang babae na nagkita at nag-usap. Sa sandaling ito, sinimulan na ni Linyang ang kanyang plano na mag-propose kay Ingo. Kinuha niya ang gitara at kumanta ng ilang linya upang ipahayag ang kanyang damdamin para sa kanyang kasintahan. Emosyonal na sinabi ng dalawa ang kanilang tunay na nararamdaman na matagal na nilang itinago. Sa huli, inabot ni Linyang ang singsing ng engagement kay Ingo at walang pag-aalinlangan, agad itong tinanggap. Kaya naman naging maligaya ang ating magkasintahan sa pagbati ng mga miyembro ng grupo. Mabilis na lumipas ang 3 taon, lalo pang lumago ang AA Club ng Dongxin sa pangunguna ni Linyang. Pagkatapos ng 3 taong pagsisikap, ipinasa ni Linyang ang club kay Jiangyang upang pamunuan sa isang kondisyon at iyon ay kailangang maging ninong si Linyang ng anak ni Jiangyang sa bakasyon sa taglamig. At sa bakasyon sa taglamig na iyon, tinupad ni Linyang ang kanyang pangako na alagaan ang anak ni Jiangyang. Kasama ang tulong ng kanyang mga kaibigan sa romantikong lungsod na ito na may niebe. Pagkatapos iwanan ang bata sa pangangalaga ng kanilang mga kaibigan, naghawak kamay ang ating magkasintahan at pumunta sa paborito nilang lugar kung saan sila unang nagkita upang balikan ang kanilang mga alaala sa ilalim ng pag-ulan ng niebe. Kaya sila ay naging masaya mula noon at iyon na ang magandang pagtatapos ng pelikula. Salamat sa panonood ninyo ng buong video. Kung nagustuhan ninyo, huwag mag-atubiling bigyan ako ng like at subscribe para sa dagdag na motibasyon. Paalam at hanggang sa susunod na video.